Mars, again, thank you so much for Thank you, sharing thank your like, story here, and giving your time sa episode. Thank you so much. Thank you din. Thank you din sa pag-invite. Thank you sa, Midnight Crisis, right? Midnight Crisis, Sorry. yeah. Yeah, Midnight Crisis. Yeah. Ayun. First podcast ko. Oh, wow! There we go. Kinuha ko yung virginity mo. There. What the Okay, out of context again. Out of Fuck context, me. yeah. Shoot. Welcome. Episode Midnight Crisis. Hello. Sign XYNNDSJ. That's me. And I have a guest for today. Please introduce yourself. Hi guys, my name is Marx. That's M-A-R-X, like Karl Marx. And yeah. We got there agad. Good luck. Political agad tayo. Hello. Hi, Marks. What's up? Paano ba? Kasi Hindi ko din alam. medyo ano din eh. First time ko to. Yeah, welcome sa podcast. Thank you so much for being in this podcast. Thank you din sa pag-invite. Yeah, so, Yes. ano ba? Like, lore agad. Sino ka ba? Lore Magkaano ba tayo? Ano bang relationship natin behind the scenes? Second cousin, I believe. Parang ganun, right? Vincent, si Tita Lice, tsaka si Papa. Yeah. Yeah, second cousin. Second cousin basically. Tapos, matanong, kailan ba kayo napunta dito? Inisip ko kailan ba kayo napunta Ako. nung bata tayo eh. Yeah, like, so, ano bang, para ba i-explain yung lore? Kasi yung relative, ang daming, hindi, akong person eh, sobrang, ko sa relatives, lang ako talaga, like, yung pinaka-immediate family ko lang may, yung alam ko, at tapos pag lumalayo na, nalilito na ako, parang hindi ko na makikip track kung, sa nanay ko ba to galing o sa tatay ko galing? Yung gano'n, right? Doon na ako confused. Anyway, yun, so before kasi parang every holiday, may tradition, tinry natin yun before, right, na, or namin. Ayun nga naalala ko eh. Reunion? Like, Yung parang ganun, na every holiday yata or once a year, every other year, like pupunta kami, lumulubas kami sa inyo, sa place, dyan, to celebrate yung New Year and yung, Christmas, New Year. Basta alam ko a holiday, right? parang something like that. Parang Yeah. reunion. Hindi ko siya masabing Christmas kasi Hindi ba? iglesia si Mami eh. Oh, yeah. Tsaka may mga iglesia kasi family, Pero- so like we can't call it Christmas. Yeah, pero ang confused Or kasi like, merong decorations, right? May mga, Yeah. Alam mo naman yun si Mami. Like, kahit kayo na yun eh. Kasi nawala siya sa deboto, tapos kayo bumabalik siya. Bumabalik, So, nakakatawa doon. Pero bumili siyang Christmas light, tapos kami yung naglagay ng kapatid ko. Sabi like, Mami, kala ko wala ka ng Christmas. Di okay lang yan. Decide lang, sabihin nyo kayo yung nagpilit. Ganun. so, wait, ito agad, question agad, na-curious ako sa'yo. So, na-confuse ka ba nung bata ka na like, yung ganung, parang let's say culture, kasi, syempre pag iglesia, medyo walang mga ganung celebration, or, hindi sineselebrate, or kung sineselebrate man, ibang pangalan, year-end, or, hindi nasa umbrella ng Christmas. So, na-confuse ka ba, or meron bang ganung confusion sa'yo na, Christmas, pero wala kaming Christmas? Meron ba? Wala ba? Parang, nangyari ba sa'yo, or nagets mo na agad early? Hindi, ako naman, kasi, hindi ako iglesia. Catholic. So like, nung bata ko, hindi ko napapansin. Napansin ko na lang nung parang na-realize na rin ng mga bata akong pinsan, which is kung naalala ko pa sila Maxine, sila Myrtle. Nung na-realize din nila na wala silang Christmas, tas every time magbibigay na ng gifts, I remember one time, siyempre bibigay ng gift, sasabihin ko, oy, thank you, Merry Christmas, ganyan. Tapos they'll be like, actually wala kaming Christmas. Tapos dun na ako na parang, wala kayong Christmas. So, wala, di naman ako na-culture siya. Kahit, siguro wala naman pa kayo masyado. Pero yeah, naalala ko, doon ko lang na-realize na wala silang Christmas. Nung time na i-gift giving na kami sa reunion. Tapos they were like, wala kaming Christmas, don't say Merry Christmas. Ganon. Like, avoid it. Yeah. That's, yeah, okay, I get it. Wait lang, before we can you like usog yung camera mo sa right? Yeah, sure. Alright. Yeah, para like nasa, or left pa pala. Yeah, Ayan. there we go, I think. Yeah. Yeah. Medyo OC lang sa framing. Ayan. There we go, yeah, perfect. It's- Nakita nyo guys ang behind the scenes. Okay, anyway. So, there we go. So, yun yung lore, yun yung parang story na parang bumibisita kami and nakapag-hangout tayo. Pero like parang at one point parang hindi na siya nangyari or hindi na siya Hindi na natuloy. nangyari. Oo, nawala So- bigla yung ganon. I guess, ewan ko kung bakit. Ang saya noon kasi yun yung talagang nilook forward mo in a way kasi pag nangyayari siya parang, syempre may chaching, pag mga bigay ng mga Yeah. relatives. Bigay lang Pero at the pala. same time, like, nag-sleep over, doon tayo sa sofa, sa sala, Yeah, right? oo. Man, ang fun. Sa sala, naglalatag si Mami. Yes. oo. Yeah, it was so We would fun. like stay up all night para naglalaro natin. Yeah. Ganyan. Good times. Pero ayun, like, yeah, sana maulit-ulit kasi like parang ang tagal, like, kailan ba yun? High school pa ako? Junior high? Or something. Like, sobrang bata ako tagal eh. na. Pero,
we keep in touch in a way na like minsan nakikita ko yung ano mo, my day, ganun. Oh, nice. Mga post na. Yeah. So, ito yung naging lore ko ba't ako nag-reach out sa'yo kasi nung relatives ko dyan sa Philippines, ginawa niyo ulit yung yung ganun, yung parang Yeah, year-end. pumunta sila. Yeah, nagulat ako kay tsura ni Ice. Si Ice ang nag-iba yung tsura. Nag-iba yung tsura. Yes, Yes, nagmukhang... niya. Yeah, para siyang, alam mo sino ba yun? Sino yung kumanta ng buwan? Si Juan Carlos, tama? Para ganun yung vibes Yes, niya. oo, Alam mo, ano, tayo, yeah. may nagmumura siya sa stage. Like, okay lang mo pa ako. Ay, sorry, pwede magmura dito. Okay lang. Yeah, pwede. Pwede may SPG dito. Ayan. Yeah. Ayan, gano'n. Oo Talaga nga, yung vibes yes. niya. Kasi ayaw niya mag-shave, tapos mahaba hair niya. tas, I think mahaba ba hair niya? Naka-ponytail siya. Yeah. Yeah, medyo parang naka-ponytail siya. Yes, sobrang, yeah, I know, I get it. Siya pinaka-nagbago sa lahat, yeah. Nag-mature. Pero yun, ginawa niya ulit, tapos, napunta sa discussion na parang, yung isang relative nagkwento na, ano ka pala, you're into the arts. Mga, mga arts na yan. And, syempre, like, parang, okay, na-curious ako. So, tignan ko yung profile mo kasi sabi daw, may ginawa ka daw short film. Okay, wow, medyo, nasa 40 ka yan. So, nung chinek ko, apparently, hakot pala yung short film mo. Like, may ginawa kang short film and hakot. So, parang okay, gusto kong mag-reach out, mag-reconnect. Tapos, pag-usapan namin kasi, theater kid, right? Maarte, mga ano ko. So, naisip ko, like, parang, ano pala. And nalaman ko, before we started recording, ano ka pala, like, anong course mo ngayon? Kinuha mo right now? Communication din. So, sakto. Kasi ako, may arts. Ewan ko bakit. Pero, yeah, arts and com. Science, yeah. So, yun. There we go. So, naisip ko, okay, kailangan ko mag-reach out kasi gusto ko mag-usapan nyo kasi like, dun yung pinaka-fascination ko sa basically filmmaking, And, ayun, there we go. So, nasa dugo pala. Nasa mga ano pala natin. Sobrang similar nga ng mga interest sabi ko din in the sense. Lalo na nakita ko yung The Cave. Oh, man, yung The Cave. Ganda nun. Dama ka mo ba? Tapos para meron pa yung original music doon. Oh, yes. Oh, man. Okay, pag-sama natin yun. Pero like, syempre, shy type ako. So, yung sa'yo muna. Yung sa'yo muna. Okay. So, atake agad. So, basically, pinanood ko yung short film mo the other day. Before kita invite, syempre. Pinanood ko. And, gets ko kung ba't siya hakot. Kasi, paano ba? Ibabash ko agad. Kasi pag sinasabi mong short film, right, may varying qualities yung mga short film, especially syempre ako din sa batch ko that time. May iba nag-effort talaga, na talagang i-push nila yung talaga nag-effort sila mag-shoot. May iba na parang okay, labas mo yung iPhone mo, yung camera mo, tara, pindot, record. Tapos ang layo-layo, tapos yung boses. Parang hindi yung technicality, walang technical doon niya. Wala, like ano lang talaga, like 'di ba pag pelikula like may camera, yun lang, pero hindi nila naisip yung lighting, yung audio, especially yung audio, tsaka yung framing nung lahat. So, gumawa ka ng short film. Anong title nga ulit niya? Destiny, yeah. So, Destiny, like, it's, mga 30 minutes ba, I think? Mga 20s, 30s? Yeah. Parang 30 minutes, right? Yeah. 30 minutes. So, yun, and ini-spoil ka na agad, nakahakot siya ng maraming awards at that time sa, sa local, film festival ba siya or like sa school, To be honest, nakalagay sa doon sa award is film festival, pero di ko siya ma-consider kasi may lore din yan. Kasi okay, go. Parang, yung professor na yun, hindi siya nagtuturo. Okay, no way. Shoutout sa'yo. Sino nga man. Kung makita mo, hindi ka nagtuturo. So, nakagawa na ako sa kanya ng tatlong film, to be honest. What? Kasi, yeah, oo. Ano subject niya? Parang performance something, ganun. Tapos, di siya nagtuturo. Ang sabi niya lang, ang gagawin niya this sem, gagawa kayo ng short film. Pag-iwalay ko yung section niya into 2 groups, gagawa kayo ng short film. Uh-huh. So, before pa yung Destiny, may ginawa na kami sa kanya. Kung makikita mo yung page ng Marahuyo, nakapost din yung coffee break. So, basically, yun yung ginagawa niya. Every time na professor namin siya, di siya magpapaano, gusto niya lang, gumawa kayo ng short film. So, ganun. Kasi, apparently, nagtatrabaho siya before sa GMA. Oh, wow. As production assistant, pero sobrang yabang niya. Anyways. Ewan ko kung pero nasa behind the scenes siya basically ng isang malaking, natin, so basically, may, siya, interesado talaga siya sa ganung in terms of work, no? So that's why, every time na teacher namin siya, wala siyang pakita sa subject, gusto niya lang, why short film? Or, minsan magtuturo siya how to create a script, how to do lightings, ganyan.
Pero sobrang, like, once lang, gano'n. Tapos after that, bahala na kayo. Pasok kayo sa klase ko para lang yung oras tumakbo. Pero during that time, dapat nagawa kayo ng script or nag-shoot na kayo, gano'n. Sorry, stressful ko to. Hindi, go for it. Ano, patingin? Can you show it sa camera? Ano to, alam mo yung thread na magpipinsan sa gifts? Oh. Tapos parang babato sa gitna kung kuha kayo. So, isa to sa mga nakuha. Oh, that's good. Anyways, ayun. So, ayun, fun fact, na-Reddit pa siya. Ganun siya kapangit na teacher. Wait. Pero, Whoa! na-Reddit siya. Nag-viral siya sa Reddit. That's sa, awesome. Ano ba yun? That's awesome. Not for real, Cool nun, yeah. Kasi like, kilala ko yun Alam ko yung blind item na yan. Damn. So, parang, ano ba yun? Basta parang r/something couple. Ganun. So, ano siya doon? Na-post siya doon. Isa sa mga estudyante niya na kabatch ko sa 4th year. So, sa school kasi namin black section. Mm-hmm. So, yun. Sa school kasi namin black section. So, ginagawa niya, pag hawak niya lahat ng section halos sa black section, sa course namin, di ba? Sa 4th year. Nagpapakontest siya. Tapos, ngayon na nagkaroon ng awarding talaga. Ilang beses niya na sinabi na, okay guys, huwag kayo mag-alala, may awarding to, kalaban yung ibang section, yung ibang hawak ko din. Mm-hmm. Tapos, yada-yada, ipapalabas sa ganito. Pero, never nangyari yun. Until that day, yung huli namin, nung 4th year, first sem, huli namin sa kanya, which is, natuloy na. Pinalabas siya sa museo ng Muntinlupa. Doon yung So, sobrang surreal experience na yan nung time na pinlay siya sa big screen. Ano ba yan? Tapos parang, theater talaga eh. Ang ganda. Grabe yung sound system, ang ganda. Sobrang quality. Nag-worry pa naman ako sa audio. Sa audio. Anyways. Wala na worry ko. Pero anyways. Ayun, despite that, na hindi siya nagtuturo, grateful ako kasi pasok ko yung filmmaking eh. Part of me really wants to make short films, content, ganyan. So like, kahit ganun siya, na-appreciate ko na parang, okay, buti teacher ko siya kasi hindi kami mag-exam. Gagawa lang kami ng short film. Ganun. So, despite that, na-enjoy ko. So, nung time na ginawa niya to, sinabi niya, film festival to. Pero, project lang talaga siya ng mga hawak ng section, which is technically lahat ng 4th year hawak niya. Mm-hmm. Sa communication. Ilan yung mga kalaban, basically, ilan 9 yung, kami. 9. Okay. 9 kami. So, yun, 9 yung technically sumali, quote-unquote sumali. Pero yeah, again, project niya lang to. Pero sinabi niya, ginawa niya to kasi gusto niya ipakita sa dean namin na maging siya, like parang gusto niya kasi talaga magsimula ng film festival sa school namin. Kaso parang ang daming sinasabi din ng mga dean namin, something like that. Nakainuman namin siya, actually, cool. after ng awarding, ng presentation, ng film showing, nakipag-inuman siya sa amin. So sinasabi niya na parang gusto ko kasi lagyan ng film course, yung communication din. Kasi I believe dati daw sa PL Moon, meron daw dati, pero ngayon wala na. Parang gusto niya ibalik. So, ganun. So, parang kaya niya ginawa yung grande para lang ipakita rin sa dean namin, sa department namin na parang kailangan may film. Kailangan may film tayo. Like, look at these kids. These kids has talents, di ba? These people has talents. So, parang sayang naman. So, yun yung purpose na yun. So, again, kung sa question mo, masabi ko bang film festival siya, maybe? Technically, yeah, kasi yung name is... Technically, yeah. Yung name, yeah. It's called Mass Media Film Festival. Ganun. PL edition. Pero ang ganda nung... Ayun. Pero yeah, tama ka. In a way, like, grateful ka kasi yung kasi alam mo yung kumbaga alam mo yung ingredients nung burger na parang kasi 9 tong galing to sa amin. Pero like, binihisa niya as if, like, film festival siya, right? Just yung venue niyo is outside school, right? Outside sa university niyo. Yeah. Yun nga eh. So pero, that's love lang siya. Yeah. So that's ang cool pa rin niya sa akin, right? Kasi in-effortan niya hindi kasi may iba na like pwedeng lang sa loob din ng classroom yung venue ng awarding. Alam mo like parang very close knit. Dumating pa kay mayor eh. Yes, doon ako na nakita ko yung post kaya naisip ko, damn, National Film Festival. Damn, yung mayor. Like, yeah, di ba? Di ba legit? Yeah. Legit. Di ba? Pero, yeah. Ayun. So, okay naman. I mean, okay, despite na Reddit siya and yung parang, let's say, pagiging, chill. Vibes only na, teacher. I think at the end of the day, naman siya may na-show for it naman siya in terms of this awarding. So, like, okay, may effort naman. Nag-effort. Lahat kami nag-enjoy. Like, that was a core memory for us. Sabi ko sa mga classmates ko, kahit, minsan kupal si Sir, di siya guturo, etc. Pero at the end of the day, he gave us a core memory sa short film na to. Like, nag-enjoy kami lahat, mga klase ko. Yeah, so,
ayun. So, Sama na ako sa ano. yeah, I'm happy na like parang may ganung celebration ng film. And hopefully ma-push niya yung film na course kasi Yeah, nga eh. kasi kami meron kaya kami nagkaroon ng ganung course. Pero mas malala sa amin kasi yung 9 sections. So, yung project wise per block section kumbaga Yeah, per block section. okay, so group ano siya talaga, group Tapos effort. sa fourth year lang. Group Okay. effort talaga. Mas patayan sa amin kasi sa amin individual film. So like parang imagine apat ba kaming sections or 5 tapos tig to 25 to 30 na tao. Imagine mo yung dami nung so ang daming nangyaring screening before mapili yung before pa lang may ipapakita dun sa kasi meron kami sa New Era University, merong parang ganun din yung hall, malaking hall na big screen ganun. Bago pa lang ano yun, pipili ng tao. Pipili na kung sino kasi may screening pa before mangyari yun. And before and after pa may screening pa kung sino yung ipapakita sa big screen versus sa like smaller venues. And 3 days nangyari yun. So parang ang pretty cool kasi like parang naging parang ano siya film festival-ish sa loob ng school. Parang ganun lang. Pero yun yung amin. So, kumbaga ang daming varying degrees of quality talaga. Ilan yung mga sumali nun time na yun? I think requirement siya sa course So, may iba nagpasa lang ng 5-minute short film para lang may mapasa. So, may iba nag-effort talaga, may iba. Ayun. Same with that actually. Parang ganun. Yeah. So mas malaki yung pool ng quality. Sa inyo kasi 9 right? So parang just group. So I'm sure may effort agad, kasi may per block section. Per block, group yeah. Yan. Isang buong So, group, 9 yeah. films overall. So I'm sure may maiba, compared sa isang tao lang, mas Totoo naman. yeah. Pero yun, so ang cool nun, nung ang cool marinig ng kwento na yun. So let's jump in sa short film mo. Basically parang gusto ko lang basically i-plug mo lang basically yung yung short film, yung behind the scenes stuff. Kasi personal doon ako curious So like Sige. So yung sa mga viewers and listeners, kung mga OP kayo, may link sa description below. Panoorin niyo man yung short film, Kasi I feel like i-spoil namin. Kumbaga para magiging commentary behind the scenes po episode ng Yeah. So basically tas, Destiny. Tingnan rin mga page. Yeah. Subscribe na rin kayo. Ayun, there we go. So lalagay ko sa link, don't worry. Sige. Yeah, just tell me paano nabuo yung Destiny in the first place? Ano yung niya? Okay, so Inception. basically, ang nangyari nun, actually pala, yung unang pinagawa ng teacher namin is, pinag-iwalay mo namin 2 grupo, tapos pinagawa kami ng script. Okay. So, sa 2 grupo na yon, pipili lang si sir ng isang script. Ay, that's good. So, At least may sa loob, parang may vetting process din within the section niya. That's good. So, yun yung unang nangyari. I remember, yung part ng grupo ko, alam na kasi nila yung, I guess, di ako ang yapang pa yung puta. Pero like, I guess alam na nila yung skill ko in a sense. Parang alam nila kung anong gagawin ko. So parang they were like, okay Marks, di na kami gagawa. Sabi nila, Are you serious? Yeah, parang in a sense, hindi na sinabi yun. Pero they're like, parang ganun yung vibes. Kasi nagtatanong ako, sabi ko, okay guys, may concept ako ng story, pero I want to hear yung iba din. Kasi baka we can improve on that. Baka mas maganda yung concept. Yeah, pwede maging collab. Pwede. Wala nagsisin lang sila sa akin. Alam mo naman yun, freaking classmate stuff. Kagrupo mong tanga. Joke lang. Anyways. Name drop na yan. So dahil ako, ayun, tsaka na. Tsaka ano siya, so, anong nangyari? Yun. Sa pinropose kay akin, they were like, okay, maganda. Kasi they like the twist, they like na lolokohin namin yung manonood na, spoiler, lolokohin namin yung manonood na love story siya, pero bigla, di pala siya love story. Thriller pala. Serious. Thriller pala siya. So, they loved it, and I began working on it. So, may katulong ako nun, actually, mag-isip ng concept. Nasa isang coffee shop kami na very, very cheap lang dito sa San Pedro. Kasama ko yung girlfriend ko. Shoutout kay Ellie. Shoutout Ellie. Siya yung co-director doon sa Destiny. And assistant ko technically. So, nung time na nag-isip kami, and matagal na namin pinaplano gumawa ng thriller na short film. Kasi, we love this film named You. Kung familiar ka sa Netflix. Yes, lahat yun. Nasa credits. Yeah, nasa credits din yun na heavily inspired to ng You. So we were like, tara gawin natin yung You. Kasi unang-una, kailangan lang natin ng minimum of 2 to 4 characters. Kasi pag nagawa ko ng short film, ayoko ng too much character. Kasi, bro, you have what? 30 minutes? My brother, less? we have the same. Yeah, same. Gusto ko, diba? Yes. Bakit parang, the fewer, the better. Kasi like, fewer variables to keep track of. Yeah.
Dude, same, ang nice. ang pinakaayoko lang dito sa film ko is sobrang dami nangyari for a short film, di ba? Sobrang I dami feel like ganun nangyari. na yung Alam story mo, of our lives. Kapag ganun na yung sitio. I remember sinusunod ko tayo, I was like, punyeta, mas maganda to kung feature like na lang. Sabi ko, tara like, Yeah. oo, like lumabas yung script for like, ilang pages yun, parang more than 50. I was like, what the hell? Oh. Sabi ko, di ba may pili Short film to? ba to? Yeah, oo. Sabi ko, di ba may pili to? Pero yeah, yung time na yun, naisip namin, tara gawa tayo ng style. Pero sabi ko, gawin natin is hindi alam ng mga tao muna na stalker at pumapatay si James. Sabi ko. Kasi, pag gumawa ko ng short film, may ano ko may antics ako na gusto ko lagi may twist. Gusto ko lagi may twist. Gusto ko, kasi hindi enough para sa akin yung concept lang minsan na parang may pumapatay. Okay, so what? Mas maganda kung may impact na, hala, yun pala yung nangyari. So, sabi ko sa girlfriend ko, sige, gagawa tayo yan, pero gusto ko sa first few minutes is hindi nila malaman na thriller to. So, that was basically the twist of the film. So, minake sure ko na sinulat ko siya, ganun mangyayari. At yung characters namin, naging 4 lang. So, nandun di ba si Edward, which is the boyfriend of Eden. Si Eden pala yung babae na kinakabaliwan ng James. Dinay ko lang siya doon for the sake of, syempre, yun yung papatay. Kailangan may mamatay. Kailangan mamatay. Tsaka, I guess, motivation ni James. Ang dami ko nakitang flow, to be honest. Ang hirap pag-usapan ngayon. Wow! Ang dami ko nakitang flow. That's refreshing to hear. Like, parang inuna mo. Actually, dami ko plot na nakita doon. Yeah, yung sarili mong pelikula na nanalo ng maraming awards. Like, actually, dami kong nakita mali. Like, pag may friends ako na hindi pa nakikita yung film ko, sabi niya, Marks, di ko pa nakita yung film. Sige, panoorin mo na yung puro plot holes, hayop ka. Pero, I'm proud of it. Ako sa salamin ngayon, man. Nakikita ko yung sarili ko. Like, kita yung sarili mo? I get it. Wala, di ko makatatagal to. Yeah. Di ko ito makikita. Anyways, so, isa rin sa mga sinulat ko na alam mo, si Monica, yung best friend ni Eden. So, siya yung magiging parang information gatherer ni James. We need someone na, okay, paano malaman ni James besides stalking lang si Eden during that time? So, sinulat ko, okay, gato na lang. May friends siya na basically she shares everything with. Tapos, for some reason, James get a hold on sa account ni Eden like that. So, I was like, okay, that's good enough for me. So, yeah. Yes. Basically, excuses, I love it. Kasi ganun yung writing process, right? Like problem solving. Like parang, okay, paano ito nangyari? I guess ito, dahil dito, Tapos naalala ko, nakasulat pa dun sa script ko, like parang, si James, yung dinilit niya pa yung authentication type shit dun sa phone ni Eden, ganyan. Di ba kasi like, there was a scene na hawak yung pareho. Pero there wasn't enough time. Sabi ko, nung time na ginagawa ko yung assets for it, I was like, ang tagal masyado. Tagal lang nga nung film eh. Fun fact, sabi nga ni Sir, 20 minutes lang eh. Tapos oo, lang. Kasama na yung end credits. Dude, same. Like, bro, yung first draft ng film ko, gusto ko i-share, 40 minutes, bro. Ang limit niya is 20 lang. Again, nakatingin ako sa salamin ngayon, okay? Parang ganun na yan. Nakikita ko yung sarili ko dyan behind the scenes. Parang, fuck, ganyan din nangyari sa akin. Ang haba-haba ng script ko, haba-haba ng film. Yeah, I get you. Anyway, go on. Yun yung pang-rookie mistake. Sabi ko, that's a rookie mistake. Sabi ko, buwisit. Bakit pinayama yung ganito? Anyways. So, nung time na pinasok yung script, katulong ko nga si Ellie some of the conversations, ganyan, o yung flow ng story. Pero there's this other guy din na tinutulungan ako in the poetic side of it. Pangalan niya Gabriel. Si Gabriel, ang problem ko sa kanya, too poetic yung ginawa niya. So, sa film kasi, di ba, parang narinig natin thoughts ni James. Yeah. Ganun. Just like in You, ganun ginawa ko. Ang problema, nung time na nag-record na kami ganyan ng voice ni James, yung bida, hirap siya mag-English. Hirap siya mag-parang English niya. Wait, so yung actor nyo, I'm curious dun sa actor nyo, like, pinili ba siya, selected, or ano yung process nyo sa pagpili ng actor? Sa casting? Yeah, sa casting. Sa casting kasi, so si Eden, hindi siya no-brain actually. I had my doubts kay Jackie. Si Eden. So may doubts talaga ako sa kanya kasi I remember, kinas ko siya sa coffee break. Hindi ganun ka-major yung role niya, pero she did well. Ang ganda deliver niya yung cutesy character niya. So sabi ko, tapos, fun fact, nag-extra siya. Nag-extra siya sa mga senior high, kung familiar ka sa mga televisions right now. Oh, wow. Wow, nice. Tsaka
Kasama ko siya. So, mostly senior high siya, madaming Tapos minsan sa mga movies din ng Tagalog, yeah. Wow. So Nag-extra meron siyang, siya. may rep na siya, basically. Nice. Yes, That's awesome. pero nothing major. So, I had my doubts. Kasi nung time na nag-shoot kami sa Coffee Break, na yung isa pang short film namin, plug ko na rin. Same channel lang yan. Hindi masyado mabigat yung role niya, pero na-deliver niya maayos. So, napinsin ko na, okay, komportable si Jackie mag-acting. Ang problem ko is, sumulat ako ng thriller, heavy scenes, iiyak, di ba? Yeah, may emotional scene. Yeah. Yes, very emotional siya. So, I had my doubts kay Jackie. Pero may mga alam naman ako ibang kaklase namin na kaya ding gampanan yung role. Kaso, platonic shit lang to, pero like, let's be honest, maganda si Jackie. Maganda siya. Like, Yeah, objectively. baka sinunod yung girl because she's like, Ellie, objective. I'm just saying facts. Yeah, These are facts, okay? facts lang. Agree din si Ellie. Kasi we were actually talking, me and my girl, like, sino magkakas natin? Like, no-brainer si Jackie kasi maganda siya. Pero, may doubt talaga ako na kaya niya mag-umiyak, gano'n. Like, may hirapan ako as the director. Like, baka may hirapan talaga ako. Ganyan, baka stress ako. Pero, damn, sinurprise niya ako nung time na nag-shoot namin. Nung first day of shooting, may part na naiiyak siya sa convenience store, sa labas ng convenience store. Tapos parang, hindi ko siya didirect. Ang pinadirect ko, yung girlfriend ko, kasi magkalayo si James at si Eden. Sabi ko, direct mo na si Jackie, ako na rito kay James. Kay James. So, pagpunta ko kay James, didirect ko siya, tapos sabi ko, okay na ba si Jackie? Pagtingin ko doon, she's already crying. Like, ang galing. Tapos sumigaw siya sa akin, direct, bilis, maubos na siya. Sabi ko, okay, tara, shoot na tayo. Tapos, grabe, doon ako nabiglas, pakita ko yung clips, nakita ko iyak niya. Like, grabe namumula yung mata niya, umiyak talaga siya. So, sabi ko, shit, kaya ni Jackie. Hindi ko in-expect talaga. Like, parang I had my doubts. So, yun yun. So, buti di kami nagkamali doon. Kaya naman pinili si Jackie, basically, kasi siya yung pinakamaayos yung mukha. At, yeah, exactly. Yun eh. Siya yung pinakamaayos Siya yung yung mukha. mukhang, stalkable. Kailangan kasi, tsaka at the same time, kailangan parang kiligin yung mga tao eh. Kailangan namin isell eh. So, sabi ko, sige si Jackie. So, no regrets on that. Yung kay James naman, The guy. wala rin kami choice. Ewan ko lang, pero sa mga communication, alam naman natin na there's not a lot of guys. Ewan ko, Yes, sir. sa akin. Yes. Di ba? Dude, yes. Meron kami... If may lalaki man, it's either they're gay or they're bi, right? Ganun nangyayari, to be honest. So, nung time na yun, nagka-casting kami, shit, casting. And yung mga iba kong ka-groupmates, sinasabi pa sa akin na parang, Marks, baka ikaw na naman mag-acting yan kasi sa coffee break, ako din yung nag-acting. Ako yung nag-direct, ako yung nag-acting. So like, ayun din naisip ko, magkakasa ko ng lalaki, tas wala. Pero, I wasn't paying attention sa mga classmates ko that time. Buto na lang yung girlfriend ko, si Ellie is, she was like, wait, may alam ako, bagong lipat sa section natin, sa block section natin. And pinili niya si James, and nung tinignan ko si James, oo nga, twink siya, tapos parang more normal lang siya. Yeah, more normal guy, medyo torpe, lumalabas siya if pwede siya maging torpe ng character. Yeah. Basically, yung appearance niya pa lang, nakita ko, shit, oo nga. Parang, kung again, heavily inspired by you, kung titignan mo si Joe, ganun si Joe. Joe is like, yung name, yung name nga, di ba? Yeah, the name Joe, everyday Joe. So, doon pa lang, sabi ko, shit, okay to. So, no hesitation, pinilit ko siya. I remember yung meeting kami, sabi niya, ayaw niya, kasi parang never naman daw siya nag-a-act, ganun. Ang isa na lang nirorot, si Edward, yung actor ni Edward, si Blue. Gusto nila si Blue, kasi may itsura si Blue. Ako, alam ko, syempre, may vision ako sa character ko eh. Dinaretso ko sila na, hindi ko gusto si Blue sa character kasi, pogi si Blue, hindi siya like every other guy. Yeah. Not to insult you, pero pogi kasi yung, yun yung may implication eh. Masyadong pogi kasi siya eh. Pero that's yung sabi ko, like parang hindi yung vision ko kay James. That's not James. So, buti na lang, napilit namin si James, the actor. Napilit namin siya na siya yung godin namin kasi wala kaming choice din. It's either him na medyo, pogi si Tolentino, yung actor. Pogi siya eh. So like, ayos siya. Okay yung height niya decently. So I was like, ito talaga yung perfect. Wala na akong nakikita iba pa. Kasi the rest na nandun sa section namin is either hindi naman mukhang everyday Joe at alam ko agad sa sarili ko na hindi nila kaya mag-acting. Yeah. Like, Tolentino was the best we got sa section na yun. To be honest. Siya na yung best nun. And, to be honest, sinabi ko naman din sa kanya, of course, during nung time na nag-shoot kami, hindi naman ganun
kasi aminado naman siya first time niya. I feel like nag-act lang siya in some projects pero not that much. So, nakita ko naman din agad yung pagka first time niya. Nahirapan din ako actually direct si Tolentino nung first day. Kasi I feel like yung pag-express niya sa words niya, like nabibitin talaga ako. Pero it is what it is. Alam niyo naman yun. Kung kaya ko lang kumas talaga sa outside the school, ginawa ko na eh. Pero bawal talaga eh. Marami naman ako kilala. No, but you did good. You did good sa pagiging first na ano Actually, niya. yun na nga eh. Actually, yun yung sinabi ko sa kanya eh. Like, I wouldn't change a thing. I could have done better. Feeling ko mali ko talaga. I could have done better. I could have pushed you more in terms of emotion. Tapos, alam ko marami kaming lines na binago kasi nahihirapan talaga si Tolentino mag-English. Aminado naman siya na natawa siya. Barok-barok siya mag-Tagalog. Tapos, besides, yung partida yun they're not both straight. Si Edward, tsaka si Tolentino. Yeah! Di ba? Wow! Nalaman ko lang yun during the first day of shoot. They were like, alam niyo ba, ito pa nakatawa. Sabi sa akin, ano ba, mag-ex si Blue, tsaka si Tolentino, Edward and James. Mag-ex sila. I was like, kala ko best friend lang sila. Hindi, mag-ex sila. So, yeah, fun fact yun. Like, wow, okay. Yeah, ano ba implication nun nag-ano siya? Gagi. Okay. Ano talaga ako doon, nagulpang ako sa talaga, di ko nahalata. So, yeah, kudos to them for acting straight, I guess. Yeah, that was so cool. Yeah. Actually, ayun, tapos, si Monica initially, played by Shaina. Si Shaina dapat yung isa option namin na maging, Eden. Kasi, kung nakita mo yung scene niya, kaya niya magwala, kaya niya umarte. Kaso, nabitin lang talaga ako in terms of the facial features, overall, yung itsura niya. Feeling ko that hindi siya mukhang Eden. Kasi binibase ko si Eden, of course, again, sa you. Si Beck, yung character ni Beck, which is, parang nakita mo si Beck, ganda-ganda ni Beck, nothing. So like, parang, nilagay ko na lang siya sa bigay ko sa kanya yung Monica na character kasi alam ko na kaya niyang dalhin yung heavy scene. Yeah. No, with ease, to be honest. Well, which she did. Ayun. So, yun yung casting process namin. Tapos, yun nga, nagpasahan na ng script. Pinasata nung kabila, parang something saan siya alam mo yung color game na movie? Color game movie. Basically, narinig ko siya, but hindi ko pa. Parang casted siya ng mga teenagers. They went to a Airbnb type na gano'n. Tapos, nagkaroon ng patayan. So, gano'n yung story ng kabilang grupo. So, may patayan din. Tapos kami, okay. May patayan din. So, okay naman, di ko napili yan. Tapos, one location lang. Very relevant. Yeah. I love that. Ganun ako short person na gusto ko usually mga takes place sa isang location niya. Yeah. Actually, ako din tama yung mindset na ganun na parang kung gagawa ka ng short film, as much as possible, konti lang locations. Kasi short film lang naman yan eh. Like, di ba? So, ayun. Actually, I was hoping na mapili yung sa kanila. Kasi sabi ko, unang-una, haba ng script natin, alam ko na past 20 minutes to, ang daming plot holes, to be honest, na hindi ko na alam kung paano gagawin. Pero, tas sabi ko, syempre the effort, the locations, ang dami. So, I was like, okay, saan naman nalang kabila? And I feel like I did a bad job sa script. Yeah, I feel like I did a bad job sa script kasi nga sobrang haba. Sa kanila, saktuhan lang. So, sabi ko, I feel like I did a bad job to the point na baka nga mapili yung kabila. Pero, yun, sa amin yung napili. And wala, we were stuck with We were stuck na, okay. Fuck. So, basically, dun yun. So, dun na yun. Dun na yun. Tapos, after nun, nag-merge na yung grupo. Tapos, may script na. Ako na yung director, yada-yada. And that's it. Nag-set na ako nun. Like, I remember, first time ko kasi humawak ng ganong kalaki na production team. Yeah, buong section pala yan apparently. So, medyo intimidating yan. Masabi intimidating. Yeah. Oo. Nung time na yon. So, like, kasi I did short films before, pero yung mga short films namin, madalas, pinakaunang short film namin is yung Bisikleta. Shoutout ulit dun sa dati namin production name. Sa YouTube yan. Pangalan? Dark Ivory Films. Yan. So, yung first short film ko kasi nun, parang apat lang kami. Though isang character lang naman, ay tatlong character lang, ganyan. So like, apat lang kami. Tapos yung sunod na short film ko ulit, apat lang ulit kami. With a little help lang, with a few friends, ganon. So, never ako nag-work with big, ganong kalaki, ganong kadami. So, na-overwhelm ako. Pero ang ginawa ko na lang talaga, sila pinapili ko. Like, nagbigay ako ng, parang listing ng jobs sa production. Yeah.
Tapos sabi ko, kayo na bahala, piliin yung gusto nyo. Tapos yung mga walang major role, magiging baba kayo na kunyari, sa production head. So, yung mga wala namang ganong posisyon, hindi leaders in a sense, is like, may kayo magiging PA, kayo magiging personal assistant nila, ganun, production assistant na lang. Ganun, sabi ko. So, ayun, buti na lang, meron naman, syempre, sa section namin, marami naman mga leaders doon. So, nag-take agad sila ng role. Pag wala namang iba, pumili na lang ako na feeling ko capable. Kunyari sa wardrobe, ganun, sa makeup, alam ko naman kung sino yung mga kayang mag-asikaso, ganyan. And the rest na wala masyadong major role, naging ano sila, yun yan, I guess, tauhan ng department na yun. Production department and art department. So, buti na lang. Tapos yung girlfriend ko, kasi before that, like, nag-work kami ng girlfriend ko 2 months sa isang marketing agency. So, natuto siya maging production assistant talaga. Oh, nice. So, like, natuto siya gumawa ng mga script tracker, at basically, scene trackers. So, very organized, actually. Natuwa ako doon kasi madaming scene. Tapos, yung si Ellie, nakatulong pa siya sa akin ng super duper dahil gumawa siya ng tracker sa Google Sheets, I think. Tapos parang click lang kami kung anong kulang, input yung mga leaders kung anong dadalhin, bawat row and tables, ganyan. So, process-wise, tsaka yung mga tao ko noong that time, very proud ako sa kanila. Siyempre, hindi perfect. May complaints na may mga iba na hindi na-deliver yung dapat i-deliver. Pero, syempre, buti na lang ako mag-grade sa kanila. So, time na gumawa Ikaw din na kami nag-grade, ng damn. Sabi ng teacher namin, yung director na yung mag-grades sa kanila. Basically, pagpasa lang kami sa kanila. Gawa lang kami ng sheet din. Pangalan ng mga kaklase ko, kagrupo ko, position nila sa grades. So, ayun. So, okay lang kahit nagkaroon ng ganung conflict na may reklamo na hindi lang pumunta to, or never nagpakita tong isa, or wala namang ginawa tong isa, kahit pumunta. Sabi ko, huwag kayo mag-alala. At least, at the end of the day, i-grade mo sila mababa. Which is, yung ginawa. Ayun. Yeah, So, gets going. Kasi hindi naman siya hindi lang naman siya passion project like, like graded school project din to. So, guys, Yeah, exactly. Grades natin to. So, like, we have to do, di ba? We have to do better. So, ayun. Ilang araw ba yung shooting? 5 days. 5 days yung shooting. So, yun. Yung first day, ginawa namin yung money shot ni Eden. Yung tumalikod siya, tapos biglang, para may ilaw yung likod niya. If you remember that scene. Yung naglalakad sila sa gabi. Tapos day 2 is like, actually nasa page ko lahat yun pero like yung day 2 is more of montage ng dates nila, ganyan. Doon na naganap yun. Tapos day 3, more of the montage, I think. Tapos conversation nila sa cafe. Nung unang nagpakita si Edward, hinatak niya si Eden, ganyan. Tapos ang pinakamadugo is day 4. Kasi ang day 4 namin is nag-rent kami ng Airbnb. Doon lahat nangyari ng bahay scene sa bahay ni James, which is yung last scene na pinatay niya na si Eden, yung scene na nilinis niya yung katawan ni Edward, doon din. Tsaka yung scene na nakapasok si Monica sa bahay niya, tapos kinuha yung phone ni Edward. So, sobrang heavy nung scene na yun. Sobrang heavy yung mga shoot namin that day. Tapos, parang, I remember, late task kami nagsimula, punyeta. Naalala ko yun. ilang buwan ba yung shooting nyo? Ganong katagal ba? Ano lang? Parang 1 buwan lang. 1 buwan lang. Lahat na overall na yun, hindi like yung mula sa script, sa concept, pre-prod, Simula sa script, post-prod. 3 months ata. 3, okay. Simula sa script. Oo. Sadyang natagalan lang kasi sumaba yung thesis. May thesis pa kami. So, like, pahinto-hinto kami. So, nung sinasabi ko day 1, day 2, day 3, hindi naman sunod-sunod yun. Ibang araw yun. So, yung day 4 nga yun, nag-Airbnb kami, tapos dun yung pinaka-heavy scenes. Nagsimula kami ng 4, natapos kami ng 8 ng umaga. Oh. Yeah, As in, 8 ng umaga. patayan, dire-diretso na. Patayan talaga, dire-diretso talaga. Tapos, fun fact, dun namin sinut yung bars, yung intro scene. Yung technically bar scene ng film, dun namin sinut sa Airbnb. Kaso, inabot kami ng umaga. So, maliwanag sa labas. Kasi, i-utilize na namin yung garahe. Gagawin namin siya magmukhang bar. So, kailangan madilim. Ang problem is, umabot kami ng 6 ng umaga, tapos sinushoot namin yung bar scene. May araw na.
Yeah. Oo. Tapos, I still have the clips here, pero like, tapos, nalala ko, si Eden, sabog na yung actor, si Jackie, like, sabog na siya. I remember, ako din sabog na ako na dinedirect ko siya. Tapos parang nilalaro na lang niya yung character Yeah, niya. medyo nawala na yung focus. Yeah. Oo, nawala na yung focus. Tapos I was like, ako naman, sige, tara, shoot lang tayo na shoot. Like, couple of retakes, pero like, sige, okay na to. Ganoon na rin yung mindset ko noon. Naging mindset ko is like, okay na to, sige, okay na yan, ganyan. So, pag uwi ko, nilatag ko yung script, yung mga scene. Punyeta, sabi ko, shit, bawal to maging intro namin. Ito yung simula. Tapos ganito. So I was like, sayang naman yung effort natin throughout the scenes. So, nag-decide kami, buti na lang, nag-agree din yung mga actors na parang, oo, Marks, bitin talaga, pangit yung scene na yun. So, reshoot natin. So, ang nag-occur na problem namin nun is, okay, so tayo mag-shoot ng bar. Sabi ko sa sarili ko, tangina kung gagawa ko ng short film next time. Don't be too ambitious ulit. Yeah. Na-stress ako. So, like, number one rule ko din sa sarili ko, sabi ko, don't be too ambitious pagdating sa short film, lalo na wala ka namang pera, di ba? Like, utilize what you have. So, nangyari, nagbago pa ako ng script. Binago ko yung simula. Kasi, okay, hindi ko kaya ng bar scene, pero yung isang friend ko, which has a very modern house, yung family niya, maganda. Wala masyadong tao doon lagi, siya lang. So, sabi niya, gusto mo pa rin, dito tayo. Yun, no? So, ayun, yun niya. So, lifesaver talaga. Natulungan So, naging house party na yung bar scene. Yeah, yun. Naging house party scene siya. Okay. So, binago ko yung script. Ginawa ko, may colleague si James doon. In-invite siya na parang open mic. Open mic, yeah. Tapos, parang ang initial thought ni James is like, kala ko kami lang. Pero yung pala, parang may iba't ibang tao din pwede pumasok lang na wala namang pake sa literature. Ganun. Parang gano'n yung naging vibes. At doon yung nakilala si Eden. So, thank God, yung last shoot namin, which is yun yung first thing na una na makikita dun sa short film. That's pretty cool. Yeah. Yun yung last thing na na-shoot, like chronologically, and yun yung sa film. Nice. Yeah. So, ayun. Tapos, yung shooting process namin, very interesting fact din is, isang camera lang ginamit namin. Anong camera? Yeah, anong ginamit nyo? Ang camera ko, kasi, camera ko here is A63 na Sony. Mirrorless camera siya. I had it for a while now. At least 3 years na ata. At nag-work din kasi ako as freelancer in terms of videography and photography. Different type of events, like mostly wedding events ang forte ko. So, videographer ako or editor, anything. Minsan, corporate events, ganyan. Birthdays, pre-debut, prenup. Kung anong pwedeng i-video na i-cover, sige, Jika. Nice. For the right price. So basically, kaya ako may gamit. Tapos, ang lighting lang namin doon is dalawang tube light lang na kailangan i-charge, full charge lagi para magamit. So, yun lang yung pinaka-resources namin. Tapos, ayoko din ipilit ng multiple camera kung hindi naman kapareho ng quality ng camera ko. Like, sayang naman, di ba? Like, if we're going to record 2 angles, tapos yung isa is DSLR or maybe iPhone, may kita ng audience yun eh. Sobrang iba yung quality. Yeah, aspect ratio magbabago, yung quality, lahat, ang dami. So, buti na lang, hindi naman irritated yung mga crew ko na ganun ginagawa ko. Kasi, some of them are part of an org sa school namin. And, di ako hater ng mga short film sa PLMon, pero, like, pag napansin ko lang yung pag gumagawa sila ng short film, lalo na dati, ngayon medyo maayos actually. Lalo na dati, pag gumagawa sila ng short film is, they use multiple cameras, tas hindi consistent iba-ibang quality ng camera. Yeah. Oo. Actually, si Ellie, sumali siya one time sa isang production team doon. Ganun daw yung ginagawa. Tapos, sabi, isasali daw sa film festival. Kaso, yung kinalabasan, sobrang pangit ng film. Yun na lang. That's the word. Sobrang pangit ng film. Mismo yung director, disappointed siya sa sarili niya. So, ang ginawa niya, hindi na lang niya pina-show in public. Like, so sayang yung pagod. Like, yung mga estudyante na sumali doon sa production team na ginawa nila yung libre, tapos biglang, hindi ko pala yung play kasi pangit. Oo, kasi ang pangit yung gawa, gano'n. So, kaya rin nasimula yung Marahuyo actually. Kaya nasimula yung Marahuyo Studio, which is yung basically publisher ng Destiny. Kasi dahil na-disappoint yung girlfriend ko na, ano ba yan, first short film ko, nag-act siya doon, actor siya doon. Tapos di man, ang pangit, tapos ganyan. Tapos sabi ko, mo babe, gawa tayo short film natin, why not? So, So yung, doon nagsimula yung Marahuyo Studio. Kasi ako naman, may experience na ako before.
sa mga with my friends. So I was like, sige, gawa tayo ng sarili nating page, YouTube channel, tapos gawa tayo ng short film. It's either sasali tayo or passion project lang. So doon na simula yung Maracuya Studio, actually. Ayun, balik tayo sa Destiny. Ayun, tapos good thing, nung in-edit ko nga siya, nakita ko, past 20 minutes siya, wala na akong choice. Sabi ko, tapos nalala ko, kinangusap ko yung mga ibang heads, ibang sa department. Sabi ko, guys, ganito. Okay, umabot tayo 29 minutes. Shit, sabi ko, paano to? Subukan ko bang tanggalin to mga scenes na to, ganyan. And ikaw din editor, right? Ikaw din ang... Yeah, ako din editor, yeah. I remember dapat tatanggalin ko pa yung scene na siguro ibang montage, I believe. Pero, tatanggalin ko dapat yung end credit scene. Kung natapos mo yung end credit scene, pinakita sa dulo na may bagong target si James. Yeah, may bagong target. Yeah, parang dun sa season finale. Basically, shit, new person. Pag tinapos mo yung end credit scene, yung first end credit scene, like, you did like a Marvel thing. Yeah. Parang, So, nung time na yun, I was like, gusto nyo ba tanggal na lang natin yun? Kasi, para makabawas, gano'n. Pero, natutuwa ako sa mga classmates ko kasi they were like, no, Marks, yan yung vision eh. Yan yung dapat makita nila yan. Na James is like continuing his shit, diba? Parang patuloy siya sa ginagawa niya. So, buti na lang naintindihan nila yun. We were like, di ba kayo concerned na baka di tayo manalo kasi aabot ng 29 minutes kaya like, hayaan mo na. Basta matapos. Basta maganda yung film. Maganda, supportive yung mga classmates ko. Yung mga classmates ko. They understand na parang, okay lang yan, basta maganda yung film. Kasi lahat sila nag-enjoy naman. Lahat sila proud sa output. So, pinasa namin ng ganun. So, nang pinasa namin, buti na lang, for some reason, nanalo kami. Wow. So, hindi walang revision na walang sinabi, walang comment yung yung prof nyo na haba nito i-revise niyo, wala siyang notes. Wala naman. Kasi parang, I guess napanood na lang niya nung ginigrade niya na eh. Kasi I believe, nung pinlay sa museo, hindi naman siya, nung pinlay sa museo, naka-ready na, alam na kung sino yung panalo. So, pinanood ng professor ko, itong ibang judges, na ibang professor din, tsaka yung dean, pinanood nilang ahead, tapos ginradean nila. So basically, pagpunta namin sa museo, papanoorin na lang namin sa big screen. Tapos after panoorin, awarding na. Awarding na agad? So, okay, gotcha. Yeah, that makes sense. Okay. Ganun ginawa nila. Pero nung nakainuman namin siya, marami siyang comment, pero di niya binanggit yung oras. Okay. Marami siyang comment, pero yung runtime yung hindi. Okay, yeah. Oo, yung runtime hindi. For some reason, kalimutan niya, paano yun yung criteria? Hindi ko alam. So I was like, it works. Nag-pay off naman. Or sa Walter White, we won. That's it. Yun yung important thing. Yeah, exactly. Yeah. We won. Tapos, pero grabe, yung sarili experience. I remember, like, after showing 3 films, ako na kasing amin. Kayo yung opening. Kami yung opening. Nakakabayan. Kami yung una. Oo, kasi kami magsiset ng standard for the rest of the, di ba? Film festival. Oo, kasi yung black section, like, 4A. 4A kami. 4B, 4C, etc. So, ginawa nila, 4A, yun yung pinakauna. As I remember, after 3 film showing, may hosting kasi, yung host, nag-i-interview siya sa mga crowd. Like, anong pinaka-nagustuhan mo? Gano'n. Ang cool nun, dami audience interaction. Talagang isang event. What an event talaga. Yeah, exactly. That's cool. Ganun. Shoutout kay Eldan, friend ko yun. Siya yung host. Actually, bago mo kami short film this year din. There we go. Cooking. Nag-host siya. So, like, nag-i-interview siya. There's this random guy. Hindi ko siya kilala. Like, section natin niya is like 4F. Tapos, in-interview siya. Nasa taas siya sa baba ng theater. Tapos, tinanong siya, ano paborito mo? Tapos, ang exact words ng guy is, grabe daw yung una. Sabi niya, hindi ako makapaniwala na pinunod namin ng libre yun. Tapos, sumisigaw siya. Tapos, tinuturo niya ako. Wow. Tapos, I was like, stranger to, hindi ko kilala. Oo, di ko siya kilala. Tapos alam mo yung meme na sa Megamind na parang, I love you too, Randall Citizen. Parang sumisigaw ko sa kanya na parang, no, I love you more. Thank you. Oo, exactly. That's awesome. Tapos pag-upo namin, nagtanong sa akin yung mga klase, ano ba yung Mars? Yeah, plant ba yan? Oo, kilala ko. Hindi ko kilala yun. Damn. So, grabe, nakakataba. Yung ego booster. Yeah, exactly. Oo, nakakataba ng puso nung narinig ko yun. Parang, grabe. So like, yun, throughout, there were so many good films actually.
Like, pero may nadalawa ako nakitang like primary na parang feeling ko dapat nanalo din. Like, yung isa kasi in terms of quality, isa naman in terms of story. Pero, yeah. So, medyo hindi kami sure ball. Kahit sabihin natin ba na, syempre, black section, alam naman agad kung sino yung may gamit, sino yung may experience, gano'n. Actually, yung kahit yung mga classmate ko, like, they were like, siguro pala naman agad tayo, no? Kasi si Marks may gamit yun, blah, blah, blah. Pero I was like, you can't be too sure. Baka mas maganda yung story nila eh. Which is, actually, ang dami ko nakita mas maganda yung story. Like, mas malinis pa. Compare mo sa amin. Pero, I guess, in terms of quality talaga, tsaka cinematography, iba yung sequencing ng yun yung napansin ko. That's why I feel like it won the festival. So, ayun, basically, yung throughout the shooting, para sa akin at least, smooth siya. Pero, nung nalaman ko sa dulo nga may reklamo. Actually, to be honest, personally ko silang kinonfront yung mga nireklamo. Kasi I was transparent ako sa inyo na mababibigay ko sa inyong grades. Kasi, I remember yung isa, siya yung graphic artist, I guess. Sa kanya nakatoka yung, alam yung mga messages doon sa film, right? Yeah, sa kanya nakatoka yun. Siya dapat gagawa nun? Or siya gagawa okay. nun, yeah. Si send niya sa akin as PNG, ako na bahala sa animation. Yeah. Input. In-explain ko sa kanya, every time may question siya, in-explain ko sa kanya, I even made a draft ng itsura, ng chats. I was like, ganito yung maging itsura, ganito gawin mo sa execute Canva. mo na lang, yeah. Yeah. Sa Canva ko pinapagawa kasi alam ko mas madali sa Canva. Kaya, nagawa niya, nasimulan niya pala. So, pag-send niya sa akin, I remember parang 3 days na lang, 2 days na lang before the film. Pag-send niya sa akin, may dalawa lang convo doon. May dalawa lang. May dalawang chat bubble lang. So I was like, eto na yun. Ang tagal ko nang binigay sa'yo yung instruction. Ang dahil mong tanong, chat sa akin. I remember, sinachat niya si Ellie, tsaka yung isang scriptwriter ko. Sinachat niya yung both. Tapos parang hinihingi niya yung mga scenes ng may convo. And I was like, huwag yung replyan yan. Binigay ko sa kanya yung script. Yung script kasi, mismo, yeah. Yeah, binigay ko yung script. Bakit hindi mo hanapin? Daanan mo para maintindihan mo yung nangyayari. Doon ako napikon. Tapos, nakalagay naman doon lagi. Tsaka, makikita mo sa script na parang may oras. Nakalagay on screen. Diba? On phone screen. Ganyan. So, like, kitang-kita mo kung ito ba yung conversation, hindi ka malilito. So, doon ako nababadget na parang, hindi nga siya makapag-effort na hanapin yung mga conversation na yon sa mga phone. Ay, sa script, sorry. Tapos, ang kinukulit niya pa yung mga ibang tao nagtatrabaho talaga on-site. Like, hindi na siya pumunta on-site. Oh, wow. Oo. Kasi sabi niya, yun yung trabaho niya. Ay, naniniwala naman ako, oo, mahirap yung trabaho niya. Kaya sabi ko, sige, okay lang kung hindi ka pumunta. Yeah. Basta siguro di mo magagawa mo, which hindi niya nagawa. Hindi niya deliver. That sucks. So, tas yun nga, nakabig pa ako reklamo. Di pa reklamo sa kanya. Ganun. So, yun. Basically, ganun nangyari. Other than that, everything went smoothly. Yeah, mukhang okay naman yung expected. Yeah. Mukhang naging okay naman yung parang ano naman hindi siya as disastrous as I imagine. Usually lahat karamihan ng short film like maraming iyakan, away, tulakan, tapakan. Pero like mukhang lahat supportive, right? May mga bad apples pero mukhang lahat like lahat gustong maging maganda yung film as best as possible. So that's good to hear. Lalo na sa malaking section, isang malaking isang black section yung project na parang 30 plus kami. 30 plus. Yeah, na-imagine ko na agad yung iba't ibang behavior, ugali, and hawak mo lahat yun. Parang, sakit sa ulo yun na. Alam ko yun. I know that feeling. So, that's good na like, at least makakasama mo doon, may same ng, sinakyan yung vision nyo nung with your scriptwriters. That's cool. Oo, actually, very proud of them then. Like, they gave all their best. Like, kung makikita mo yung grading ko sa kanila, like, most of them 100. Confident talaga yung mga 90, 95. Kasi medyo kinulang lang ako sa kahit nasa site sila, medyo konting ginagawa nila. And, yeah. Pero other than that, okay naman lahat. That's good. Ano yung awards na napalalo? Like, can you, top of your head, do you remember yung mga napanalunan nyo? Ang nandito sa bahay ko, syempre, of course, yung best film. Nakuha namin yung best editing. Best editing. Congrats. Ako like, yes! Yeah. Hindi gusto ko makuha actually kasi syempre, nakapagod mag-edit. Best editing, best cinematography, best visual effects. Visual effects, yeah. Tapos, ano isa? I
Forgot na isa. Mm. Forgot, pero basically. Pero marami, basically. Marami, basically. Ang di namin nakuha is yung, ko naman makuha yun kasi di ko naman license yung mga kanta, yung best Oh, song. yeah. Yeah, I was like, di ko magkanta to so okay lang. Hindi ko din nakuha yung best director. Ay, ito nakakatawa. Kasi, yung isang director na nananalo ng best director, pangalan yung Mark din. So, nominated din kami, syempre. Tapos nung sasabihin na, and the best director goes to, syempre, ina-expect ko mga kagrupo ko, pakasabit kasi dami namin nakuha So, nasabi Mark, tumayo sila lahat. Yung mga grupo ko. Tumayo sila lahat. They were like, woo! Tumayo sila. As ako, nakaganon ako sa seat ko. I was like, narinig ko Mark. Dako tanga. Alam ko pangalan ko. So, I was like, shit kaya guys. Bilang, woo! Tapos tayo sila gano'n. Di pala, kala ko si Marks. Gano'n. So, isa yun. Tapos, wala rin kami nakuha best actors for some reason. Wala rin kami nakuha doon. Pero, other than that, feeling ko naman well-deserved naman yung mga nakakuha actually. There were may mas, kahit ako mismo aminin ko, may mas iba pa mas magaling na actors na nag-actors sa mga films na yun. And yeah, other than that, yun yung mga nakuha namin, I believe. Marami. 5. Anak ko 5 yun. 5 ko isa. 5. Wow, congrats. Like, yun yung like, kaya din ako nag-reach on the first week kasi, holy shit, like, ano to lakas Hakot nga. Yeah. So like parang it's fun to like hear yung story behind the scenes nung short film na. Again, panoorin nyo, nasa link sa description below. Okay? Yeah, congrats. Mukhang okay naman pala yung thank goodness, mukhang okay naman pala yung ending. Okay naman. I remember nung mga first time na tumakas kami, I feel like ang pinakaunang visual effects. Parang, best visual effects goes to sa amin. Palakpakan naman sila. Tapos yung pangalawa, parang something like best cinematography. Kami, taas kami ulit. Putik sunod-sunod na. Tapos wala na palakpak. Ewan ko. I mean like, gets ko naman, like, kami na naman. Yeah. Wala na palakpak kahit yung mga ibang black section na, syempre, supportive, agree naman sila na sa amin yung mga parts na yun. Pero kasi nila, parang, nilakot na namin. Oo. Parang, alright. Parang awkward yung tension. Yeah. Awkward naman. Pero yeah, other than that, it was good experience. Sobra. And mas na-light lang yung inside na gumawa pa ng iba pa short films. Like, marami na kami in mind. Marami na rin akong like naka-store na possible na gagawin natin. And I was asking some of the actors na parang, di ba kayo? Gusto niyo pa kami sa passion project lang. Yeah. And doon ako tawa na parang G sila. Kasi they believe in what I did that time. Na parang nakita na, okay, Marks can do this. So, kung magawa ka pang isa pa, we'll know it'll be a good one, I guess, in a sense. Meron ka na malalapag. May resume ka na eh. Like parang, ito yung work mo. Okay. Alam na namin yung kilos mo kung paano ako kumilos. Alam na nila yung kilos ko, yeah. So, yun. Sana soon makagawa ulit. Design passion project na. Para focus lang. Ayan. That's good. I'm looking forward sa like future possible like projects pa, you know. For now, yun, tingnan nyo muna yung mga backlog, yung mga presets. I believe 4 na yung nagawa ko sa Marahuyo. 4 na. So, you can check that out. Tapos may isa pa kaming dati pa, which is yung Dark Ivory Films. Kung gusto tignan, meron din kami magawa doon. Like, 4 din natin nagawa. So, medyo matagal na. Matagal na kami sa gantong, in a sense, work, passion. So, anong... Kaba ako yung side. Di ba nanalo kayo nun sa Cave? Oh yeah. I'm surprised na remember mo pa rin yun before we started like recording kanina. Binanggit mo yung Cave. Like, wow! It's basically The Office, di ba? Yeah. Sitcom. So, gusto ko gumawa ng sitcom. Kaso like, I was like, wala akong maisip na maayos. Pero ganda nung sa inyo. Oh, thank you. Tuwa ako doon. Yung sa script, tapos yung nangyayari sa kanila. That's so creative. In a sense. Yeah, thanks. Yeah. Panalo kayo doon, di ba? Panalo yun, di ba? Yeah, nanalo din siya. A few awards. Ang waki din ng behind the scenes nun eh. Gusto ko kausapin, hopefully makapag-reach out, nahiya kasi ako. Tsaka busy kasi sila. Pero gusto ko mag-reach out sa like one of my actors that time kasi like parang makakwento na lang yung behind the scenes nun kasi sobrang mas onti kami doon pero mas chaotic, yun na lang. Kasi hindi dapat siya comedy, dapat siya drama. So paano siya naging comedy, right? Sa ganung process like parang so panoorin yan soon.
ang daming nangyari nun. Pero hopefully like ewan ko like saan ba? Basta ang daming ganap nun kaya naging comedy siya. And yung shooting na yun, lahat nung nakita mo sa film like ano lang yun, isang araw lang. Sa araw lang yun. Yeah, and I mean, talaga. wala siyang script. Wala siya Wala script? siyang scripted. So yung Top of your dialogue, head lang talaga? so lahat ng dialogue ng characters, lahat ng interactions namin lahat, hindi siya scripted. Talaga? Hindi siya scripted. Kahit Literal na vibes flow lang. lang? Yung flow lang. Ito yung scene, ito yung mangyari sa scene, ito yung start ng scene, ito yung ending ng scene, ito yung mangyari. That's it. So, yes. Doon ako very proud. Yeah, basta sobrang, siya kasi, basta yung drama siya at first kasi tapos maraming nangyari behind the scenes tapos naisip ko, okay, gawin natin comedy, okay? And gawin natin meta, yung story, meta narrative kasi yung original title is The Cave, yun yung title nun. Drama siya. Na-stuck yung tatlong magkakaibigan sa isang cave tapos, makikita mo yung survival nila sa everyday hanggang sa like yung ending, like ano mangyari by day 6 So, ano na itsura nila. Saan mo balak i-shoot yun? Ayun, sa tent. Meron kami malaking tent, tapos nilagyan namin ng foam, tapos magmumukha siyang black. Yung first scene ng short film na yun yung original vision ko that time. Na pinoke fun ko yung sarili ko that time kasi like hindi na siya matutuloy. So anyway, so hindi siya possible na ma-shoot. Basta marami nangyari, hindi siya possible na ma-shoot. So naisip ko, okay, what if i-poke fun natin yung ginagawa natin right now, tapos gawin natin mockumentary. Gawin natin parang The Office or What We Do in the Shadows, yung pelikula na yun na ano yung process of filmmaking habang ginagawa to. So, ang title, naging The Making of The Cave. So, parang pinoke fun ko yung sarili kong ginagawa. Parang naging ganun siya. So, naging parang mockumentary style siya. Tapos yung characters, in-exaggerate lang namin ugali namin. Na gawin nyo lang comedic yung personality nyo. Itaasan nyo lang ng konti. Tapos shoot, point and shoot. Grabe. Yeah, sobrang, Sanalo, no? kumakwento ko lang, grabe, gusto ko ikwento yun, pero sobrang haba, sobrang haba nung nangyari nun. But ayun, like, basta yeah, doon na makarelate sa'yo kasi like parang ang dami kong hinahawa. Ikaw, marami kang hats na hinawa ka. Meron kang director, may screenwriter, may editor pa. I feel like similar tayo sa ganung vibes. Kasi like gusto ko rin... nga din oo. Yeah, gusto ko rin like parang involve ako sa lahat or at least may hawak ako doon. At least makita ko yon. So like parang... So ito yung story mo. Gusto ko lang umatras. Saan to nag-start? Saan to nag-start tong passion mo or yung etong push, yung drive mo gumawa ng short film or maging creative basically, visual medium? Feeling ko very similar tayo sa part na parang I remember you were trying to create content sa YouTube. I remember those days na parang oh God! Why do you remember that? Ba't mo na-remember yan? Nakikita ko eh. Like I remember kasi ito kasi. What the heck? Ako na-cringe yan kasi alam ko yun. Oh fuck. Kasi pag gumagawa ka ng ganun, kasi nakikita ko, gumawa na ako ng ganun. Gumawa na ako ng ganun, basically. Kaya ako nakakaalala kasi okay, gotcha. ganun din ginagawa ko. Like, I tried doing YouTube. Kahit bata pa ako, I remember nung bata ako. I would screen record my phone playing Minecraft, tapos post ko siya. Yes. I feel like, fuck yeah, YouTuber now! Yeah, ganun ba? Dude, same. Yun. So, ever since I was a child, gusto ko na ng content creating. Tapos nung nag-pandemic, nakikita ko na yung I would like to say, skill, I guess. Nakikita ko na yung skill ko sa editing eh. Kasi, interested talaga ako sa, kunyari, creating simple meme lang na gagayahin mo sa internet, gano'n, or gusto kong, like, I remember nag-edit ako sa KineMaster, kung familiar ka. Dude, yun yung main editor ko dati. Yeah, ako din! Yes, sir. Naghanap ako ng crack version kasi may diba? May watermarks na. Tapos yung crack version, parang may skin pa na. Yes. Diba yung kulay, gano'n. So, ayun, dun talaga yun. Like, doing content, ganyan. Like, I talk to the screen. Tapos, I talk about the topic. I blur out some random words, random memes, ganyan. Make it entertaining. Basically, nagkakwento. Like, ganun dati yung YouTube channel ko, to be honest. Ngayon, lahat yun naka-private na lang. Pero basically, I tried doing that when I was in high school. Tapos, tumigil lang ako ulit. Nag-pandemic. So, nung pandemic, sinubukan ko ulit. Like, story time videos, telling na. I even tried animation at one point, pero ang hirap talaga. Wala akong resources. Nung pandemic naman, meron akong laptop, ThinkPad na Lenovo, shitty laptop. ThinkPad. Like, kailangan nakasaksak. Narinig ko pala yung ThinkPad, alam ko na agad eh. Yeah, ThinkPad pala eh. Kailangan nakasaksak lagi. Yes, gumana. lahat na lang ng ThinkPad ganyan. Yeah, I get it. So, tas yung friend ko, hindi ko siya friend, actually tito ko siya. Pero
1 year older lang siya. Basta long story short, tito ko siya. Meron siyang natututo na siya mag-Premiere Pro. So, in-offer niya sa akin, sabi niya, dude, ito gamit ko, tapos at the same time, may mga teachers ako na kinukuha ko as freelancer editor sa mga wedding videos na sinushoot ng mga kakilala niya. So, ayun, in-offer niya sa akin, sinundan niya ako ng crack. Basically, alam mo natin yan. Yes, sir. Pinirata namin. Yeah. Doon ako natuto. So, nung pandemic, tinry ko ulit mag-story time telling videos, pero this time, hindi ako sa Kind Master nag-edit. Nag-edit na ako sa Premiere. So, doon nagsimula yung editing skill, I guess, sa Premiere Pro nung time na gumagawa ng content. Pero after nung medyo 2020 na, medyo nag-die down na, para patapos yung 2020, o 2021 na ba yun? Nagkaroon ng contest sa San Pedro dito sa amin. Tourism, nagset sila ng contest na gumawa ng short film about the pandemic. Yun lang, parang they gave a little quote, tapos about pandemic siya. Tapos, yun na. Tapos yung friend ko, yung tito ko, na nag-edit sa Premiere, nag-shoot ng wedding na din, nag-shoot na rin siya that time ng wedding. May camera na siya, nakapag-ipon siya. Sabi, tara gawa tayo short film. So, doon nagsimula yun. Gumawa kami ng short film. Sumali kami doon. Pasok kami sa top 10 finalists. Yeah, top 10 kami sa top 10 finalists. Kaso, di kami nagpasok sa top 3. Pero ako sa top 10. So, ayun. Ang role ko doon, I remember nag-scriptwrite din ako, pero konti lang. Pero ako yung bida. So, it's about a guy na I feel like delivery guy siya. Parang ganun, hindi na-specify. Mas delivery guy ako doon na nakafocus ako on buying a new bike. Kasi yung bike ko currently, may sira na. Pero along the way, imbis na para sa bike, pinantulong ko na lang yung pera. Ganun ka-cliche. So, ayun. Tapos ever since ang short film na yun, I was looking ways to create short films. Like, parang kung may opportunity. Nandun na yung itch. So, Nagsimula na yung nandun na yung itch. Yeah. Kasi pumasok yung senior high, nagkaroon kami nagkaroon ng mga short film, senior high, nagkaroon kami short film sa Humes. Ayun, doon din. I remember, hiniram ko pa yung camera sa friend ko. Kasi that time, hiniram ko na yung camera niya for freelancing din. Kasi konti-konti na ako na-absorb sa freelancing ng videography at photography dahil nasa tito ko. Ayun. May short film doon, tapos nagkaroon ulit ng contest sa San Pedro noong 2022 about pandemic ulit. Pero this time, co-director na ako at scriptwriter. Tapos may iba na kami actors on screen. That did very well. Nag-top 2 kami doon. Wow. Nag-uwi ata kami 15,000 pesos. May cash prize. Woo! Parang 15,000 pesos. Ang gumawa lang nun, 4 lang kami ulit. Yun yung 4 na sinasabi ko. 4 lang kami. Shoutout kay Elmo, kay Vince, at kay Ronan. Si Ronan, siya yung gumagawa ng original music. So, nice. Kung makapanood yung Bisikleta at saka Himig sa Dark Ivory Films, during those time, pangalan namin Uniteam Production. Oh, God damn it. so you can imagine kung bakit nagbago. Yeah, okay. Okay. So, ayun. Si Ronan, shoutout sa kanya, may banda siya ngayon. They make really great music. Oh, nice. Post, Man-Made Evil sa Spotify. Plug ko lang. Siya gumagawa ng music namin doon sa Bisikleta at sa Himig. Very galing, sobrang talented talaga. Like, iba yung may iba yung mabibigay mo yung vision mo ron sa sa isang music, sa gumagawa ng music para sa film mo, tapos like bubuhayin niya talaga. Sobrang ganda. Sobrang ganda. To this day, I remember, gumawa pa ata ako ng dalawang short film. Yung Collide ata at saka yung sa senior high. Like, I remember, ginamit ko pa rin yung mga music doon sa Bisikleta kasi it was so good. Tapos, sobrang helpful na parang, okay, may original music tayo dito. So, pwede hatakin yan. Recycle ba for the next short film? Parang gano'n. So, ayun. Tapos si Vince, kasama siya sa mga technical side tsaka editing side din. So, ayun. Sa Himig, nag-top 2 kami, gano'n, etc. And so on and so forth. Yung ibang short films na ginawa ko, it's either project or passion project na lang. Yung may kita nyo sa Maracuyo. Tinry namin sumali sa Metro Manila Film Festival. MMFF? Yung 50th anniversary. Naglagay kami ng entry doon. Nagpasok kami ng film doon. Like 5 minutes lang. Ang tema nila is 50. The number 50. Kasi 50th year nila. So anything that involves yung 50 kung ano man yun. So unfortunately, hindi
hindi man lang nakapasok sa top 10 yung namin. Mm. Pero, yeah, it is what it is. Pero bala pa rin yun Yeah. at the end of the day, right? At the end of the day, bahala pa rin yun. Tapos, experience, ganyan. At most of the stuff na makikita nyo sa Marahuyo, ako lang nag-direct na, nagsulat, tsaka nag-edit. Kasi, right now, wala akong makita eh. Yung nasa mga Dark Ivory kasi, kanya-kanya ng buhay. Like I said, si Rona may banda na, si Vince, graduate na, nag-work na. At si Elmo, which is yung tito ko, actually, siya yung tito ko si Elmo. Busy na siya. Sobrang, nag-boom siya sa, wedding industry. Like, same day editor siya. So, kailangan niya na sa payo. Hindi yun Like, SDA. araw-araw Meron dyan. Yeah, SDA, yeah. Araw-araw siya may gig, bro. Like, nasa pa nga. Anyways. So, anong nangyari? Nung binuko yung Marahuyo, it was just me and my girlfriend. And nilaregalo ko sa girlfriend ko na parang, don't worry, we'll make a good film kasi pangit yung last film production mo. So, yun yung nabuo yung Marahuyo tsaka yung first film doon, which is Collide. Gusto yung parang go lang. Kami lang nag-act doon. Tapos may mga friends kami na nakisali din. Dapat entry din yun dito sa Muntinlupa. Nagpa-contest yung tourism ng Muntinlupa. Kaso, biglang nagkaroon ng mismanagement sa handle. Hindi na natuloy. No. Pero natapos na namin. Yeah. Ganda pa naman actually. Natapos ko na yung film. We were proud of it. Kami ng girlfriend ko at yung mga friends ko na tumulong yung dalawa. And then, wala. Sabi ko, sige, post na lang natin. Post na lang. At nung ang nakakatawa doon, nung pinost ko yun, shinare ko siya, tapos medyo nagrant ako ng konti about sa experience. Kasi, they kept us hanging. I remember, pinasa ko yun, tapos nag-update sila ng, sorry to all directors, mag-extend kami ng 1 month. Okay, tapos na naman. Tapos na, yeah. Okay, wait kami. Tapos, pagdating ng 1 month, sabi niya, extend pa kami ulit ng next month. I was like, what the fuck? Ano pa sabi nito? Tapos, wala na lang sila. So, nag-grant ako. Ang nakakatawa doon, pag-grant ko, napansin nung may-ari ng organization. Nag-chat siya sa akin, nagsusorry siya. Aminado sila sa nangyari. Okay. Oo, nagsorry siya sa akin. And, she was the new handler, gano'n. And babalik nila yung mga kino-compile na lang nila yung mga directors, ganyan. So I was like, duda ako na ginagawa niyo to. Ginawa niyo lang to kasi feeling ko dahil pinost ko. Tapos medyo nagkaroon ng attention eh. So I feel like, duda ako na sinabi niya na parang, actually, inaayos na namin, kino-compile na namin directors. I call bullshit. I smell bullshit. I was like, hindi, sinasabi mo lang to kasi pinost ko. Damage control. Sa film mo, damage control. Damage. Yeah. Kasi, nag-rant na ako about the organization na ginawa niya eh. So, sabi nila, baka gusto mo sumali pa rin. Di pa ako nakaka-reply doon. Inada nila ako sa isang GC na kakagawa lang. Tapos kaka-add lang ng mga ibang directors nila, I guess, sumali before. Pero nagsabi ako na, no, ayoko na. Okay na ako, masaya na ako. Sabi ko, masaya na ako, na-post ko na. Wala na ako kailangan patalain, okay na yun. Kasi, para sa akin, kasi parang sinayang mo yung oras namin eh. Tapos parang, wala kayo, hindi nyo man lang kami in-update na parang wala, nagkaroon ng bagong handler, we'll keep you updated or keep rain check, I guess. Wala eh. Waling announcement nila is like, na-move, na-extend, tapos nung we're knocking on doors, walang reply. Pero nung nag-post na ako, tsaka kayo nagana nila. So, ayun. So, di na ako sumali. Pinost ko lang. So, that's the story of it. And to this day, I still wanna make short films. Sana ka-budget. Hirap ng pera eh. Anong sa tatlo, sa editing, directing, tsaka writing, maybe acting din, ano yung parang kung pipili ka ng isa, yung pinaka-tingin mong gusto mo mag-focus ka on, ano, or gusto mo lahat pa rin gawin mo? There's two actually. Gusto ko yung directing tsaka scriptwriting. Kasi minsan din naman yung... Nakatingin ako sa salamin ngayon right now, actually. Yeah. Pareho tayo. Ganun yung gusto ko. Directing tsaka screenwriting yung pinaka-forte ko talaga. Oo, kasi parang... same time. Gusto ko talagang gumawa ng story. Yes, same. Oh my God. Kung maganda lang yung... Sa Pinas, kung maganda lang yung natin, like, yung taste sa mga... Di ba, no offense sa mga local Pinoys yan. Pero like, kung makikita mo yung television natin, hindi na nag-evolve eh. It's all soap operas, di ba? Tapos parang, like kung titignan mo yung mga concept ng, let's say, sa Thailand, ganyan, they're may evolution, nagbabago yung nila eh. They're trying new things, di ba? Tapos tayong Pinoy, we're stuck in the same Coco Martin action. Oh my God. Like, doon ako na bad trip. Kung it's one of like,
my ambition or dreams sa parang to put something out there na pagtingin ng mga kahit yung mga normal Pinoys lang na hindi naman ganun ka-cultured, sige. Pero they can appreciate a good story talaga. Hindi lang yung dahil may famous actor, may famous same concept ng Ibang bansa, yeah. Ibang bansa. So, yeah. So, that's why gusto ko talaga mag-focus sa screenwriting at directing kasi I feel like, yun nga, mas hands-on ka doon. So, yun, mas involved ka sa lahat actually, lalo kung director ka. Scriptwriting naman is, syempre, yung mga storya na nasa top of my head na gusto ko mabuo, gusto ko ma-create. Yeah. So, yun yung gusto ko talagang i-focus on. Like, kung magkakaroon ng OJT, maging assistant ako ng scriptwriter, assistant ng director, G na, malag na. Diba? Mapasok lang ako sa ganong industry. Ayun, so basically yun yung napili. Okay, yun doon ka mag-ano. Yeah, I think same tayo kasi like, same tayo ng thoughts more or less dun sa state of like, Philippine cinema. Let's say, yung story natin, like parang kung titignan mo yung mga films 10 years ago, let's say 5 years ago compared now, but parang walang movement. I think ngayon MMFF 2025, I've been hearing na like mas nag-improve daw yung stories. Actually, compared to doon lang tayo nakakita. Doon lang tayo nakakita na ngayon ng mas evolved in a sense. Yeah. I mean, yun, nilaban yung si Lav Diaz, right? Yung Magellan. Nilaban siya sa Oscars, right? I think hindi pa tayo sure kung like parang pasok siya o hindi, right? Or hindi ba? I'm not sure kung parang rumor ata. Baka rumor pa lang. Feeling rumor pa lang ata. Pero we'll see pa. Pero, ayun, may improvement naman. Pero ang bagal eh, right? So, nagigets ko yung frustration mo na parang gusto mo maging part ng change, sa next generation ng filmmakers. And hopefully, yeah, yun yung... so, yun ba yung goal mo in the future? Parang yung reach for the stars na goal mo is maging scriptwriter ba ng feature length or maging director ba? Isa yun sa mga gusto ko talaga, like, dream job in a sense. Like, unang-una, parang may arte pa ako na, ayoko sa Pinas kasi nga, ganyan. Pero at the end of the day, I could be an indie film studio, di ba? Kaya ko gumawa ng sarili ko. Or at the end of the day, if I have enough money, I could always, what do you call this? Like, do YouTube, create content sa YouTube, ganun. So, yeah, if pala rin ng maraming pera, matindi. Diba? There you go, count me in. Kasi ganyan din yung like parang yun yung sinasabi kong dream life. Alam mo parang like lifelong goal. Yeah, yun yung word doon. Gusto ko makagawa ng full feature-length film. 1 in 30 minutes, yung ganon, hindi short film yun. Like gusto ko, before ako mamatay, kahit na 60, 70 years old na ako, at least gusto ko nasa, let's say, legacy. But gusto ko yun, na makagawa ng ganon. Gusto ko before ako madedo sa earth. At least may nagawa akong isa. Yun yung ko talaga. Isa sa mga plano ko, familiar ka sa Sticks? Do you know Sticks? Sa YouTube? Sa Sticks, sila yung gumagawa ng nagva-viral gumagawa sila short films about YouTubers. Like, they make trailers. Kunyari. Yeah. Napalipin sa Smash. Sa Smash, sa Game Theory, like, nag-i-invite sila ini-invite nila yung mga, para to watch yung, parang life story, actually, nila, yeah. Isa sa mga plano ko is like to be, medyo kunin yung formula nila to start up, I guess, my name in a sense. Gusto ko gumawa ng gano'n. Like, may ina-works na yung, napag-uusapan namin na ni Elmo na parang, we could do that, no? We could probably do that. Para lang din matuloy talaga yung passion. Kasi, sayang naman kung mauwi kami sa, ganun lang na work. Hindi ko nasayaan talaga ako eh. Like, parang siya, yung si Elmo, medyo settled na siya sa work niya kasi yung industry, nag-boom na nga siya. Nahatak niya ako mag-SDE din. Pero for me talaga, parang gusto ko yung passion eh. Alam mo yun? Sayang eh. I get it, yeah. So, yeah, we'll see. Parang feeling ko closest talaga na pwede ako maging successful is YouTube or Facebook if we do enough work. If I can do enough work na gumawa ng short films na very appealing kaka mag-reach sa mga tao. Baka nga mag-boom man lang yung pangalan ng studio, yung marahuyuman lang. And who knows? I could do it for a living, di ba? Yeah. I'm the guy who makes short films, gano'n. So that's yun yung mo after you graduate, like gusto mo talagang i-pursue to after you graduate. Actually yung mga
hinahanap akong OJT ngayon, mga pinag-sendan ko ng email tsaka portfolio is mostly, it's either they're in digital media, like making commercials, gano'n, or mismo mga film talaga studio, maliliit, indie film studio. So, yeah, tignan natin afterwards or call center mo. Yes, yan ang dakilang yan ang mantra ng com daw mga communication students Diyan ang bagsakan Call daw sa center, call center. Northgate, Alabang. Dahil sa English spoken kasi. Wala. Yeah, I get you. Like, yeah, parang may hope and frustration, right? Kasi, yun yung pinag-usapan namin nung like co-host ko before na yung creative field kasi ang hirap i-monetize, ang hirap hindi siya ka-straightforward na career compared sa doctors or engineers or architects. Like, parang alam mo may direction tong course mo, alam mo kung saan pupunta, teaching, di ba? May path na like may built na yung path Ito kasi creative field like parang okay, go. After go, okay, go. Bahala ka na. Like, saan ako pwede mag-start? Like, gusto ko gawa ng pelikula, paano ko gagawa? Alam mo, parang ganun. Compare sa iba na gusto ko magturo, edi gawin mo to. Kuha ka ng course sa teaching. Tapos sundan mo lang siya, tapos eventually, kaya mo na magturo. Totoo. Swerte ko nga rin. Actually, privilege ko sa part na like, may gamit ako ngayon na parang anytime I could just even shoot myself, di ba? Parang gawa ko sarili. Out of context, nakakatakot yung sinabi mo na yun, but... Basically yun. So, ngayon ko na-realize yung sinabi mo yun na parang, hindi, yung like where to start, di ba? Pero, di ko din alam paano ko napunta dito. Very grateful na din siguro ako dun kay Enmo. Kasi hinatak niya ako sa ganong industry. Tapos, dahil freelancing kasi videography, marami akong experience na hindi lang nag-stuck sa wedding, hindi lang sa event. Kasi, like I said before, nag-work kami ng girlfriend ko sa isang startup company that basically makes TikTok ads for different products. At ang naging work ko dun is basically director, videographer, and editor. So, nagkaroon kami ng ibang client, pero doon no script writing. May kukunin yung script, shoot namin yung, kung ano nakalagay doon, in TikTok, reel, vertical? Yeah. So, yun. Yun, sumaga ng part. Very grateful ako doon na parang, andun na malapit. Feeling ko malapit na naman. Kaya mo naman siguro, konting konting exposure pa. Konting pang exposure. Ayun. So, yeah. We'll see. Ikaw ba kayo, Sain? Ano ba tingin mo? Sa ano? Connection sa'yo, sa part mo, sa career mo sa part na yun. Meron ka ba rin bang interest? Habulin yun. Yeah, meron din. Ang problem kasi, like, same tayo like, kumbaga, after ko mag-graduate, like, meron akong, parang, let's say, crew. Like, parang naisip ko, okay, pwede, we can keep doing this, right? We can, after graduation, like, parang pwede natin isingit yung vacation habang nagano tayo ng work to do a short film, like, kahit 1 week lang, we can script, tapos shoot tayo, sa location lang, gano'n. Tapos napunta ako dito, sa US. So, parang, lahat nung nawala. Like, lahat nung, paano ba? Wala akong, like, resources, kumbaga. Kasi, like, katulad ng sinabi mo, feeling ko hindi ka lang thankful sa camera mo, right? Thankful ka sa people around you kasi may marunong gawa ng music, marunong mag-acting. Kumbaga, ang tools din yun dun sa film para maging maganda siya, di ba? Yung akin, nawala lahat yun. Ako lang mag-isa here. So, ang naging, for the past year, last year, ang naging push ko, okay, gusto ko gawa ng short films, eventually, like, feature length, right? Pero, like, hindi natin to kaya right now kasi ako lang mag-isa. Wala akong crew, wala akong kilala, wala akong resources, wala akong contact, ganun. Anong next best thing? Kasi at then, ano bang core? Bakit ko ba gusto gumawa ng film? Kasi may sinabi ka kanina, right? Gusto mo mag-tell ng stories. Yeah. Marami kang stories sa utak mo, gusto mong ipakita sa tao. Pakita. Sort ako ng novel. Yun yung ginawa ko for last year. Yun yung parang nagugulang ko ng panahon. And thank goodness, ang binigyan ko sa sarili ko ng deadline na December 31, 11:59 EST. Kailangan tapos na to. Kailangan mayroon ng first draft ng novel. And na-reach ko siya. Thankfully, natapos ko siya. So, ngayong January, ang goal ko ngayon is magpahinga for a month. Like, buong January. And then, sa February, doon na start siya i-polish, second draft, basically. Linisin, yung wrong spelling, ganun. And then, hopefully, this year, or maybe early next year, hawak ko na siya sa kamay ko yung book.
ma-publish ko na siya. Nice. So, yun, basically, filmmaker, naging novelist, parang ganun yun yung naging course ng life ko. Kasi like, naisip ko, Tinatanong din ako ng friends ko din about that. Kung like, magustuhan ba ako ng novel. I have one friend that actually asked me that kasi nga napansin niya. Nag-script writing ka na Yeah. as well. Pero ang hirap Di naman ganun basta-basta yes, actually medyo ano ng ulo ko nung kasi data naisip ko, well, yung novel naman parang mas detailed version ng script writing, right? Yung nasa utak ko, like, kasi like yung novel is, yung script writing is ano lang naman, like actions, tas dialogue. Naisip ko, i-describe ko lang naman yung nakikita ng character, right? Yun lang magagawin ko. Parang damn, like parang 2 months in, like fuck, parang ano to, bakit, why did I do this? Like, you know, pero at the end of the day, like parang super happy ako na like hawak ko na siya. Nahawa ako na kasi pinrint ko siya. Yun, nandito siya somewhere. Like, ang sarap yung feeling na like, you know, hindi ko pa siya binabasa kasi gusto ko, bigyan ko sarili ko ng isang 1 month cooldown. Kasi araw-araw ko siyang nakikita, kaharap. Yun, sulat lang ng sulat, right? Araw-araw ko siya, gusto ko, bigyan ko lang siya ng, huminga lang siya for a bit, for a month. Actually, dapat nga daw 3 months kasi I've heard na like before, yun yung gagawin daw pag may ginawa kang ganitong big project. Para iba daw yung fresh set of eyes ka daw pag tinignan mo siya ulit. Pero isang hindi, masyadong makati ako masyadong makati. Like gusto ko, 1 buwan lang, tapos ano na ulit, backpackan na ulit, like linisin ko na siya, baguhin yung story, ganun. Ang laki yung project, nakakaba. Kasi hindi siya right, like parang isang buong novel, pero like parang masarap siya sa resume, mabango siya, para sa sauta ko, right, so might as well. Pero yun yung parang compromise na ginawa ko sa sarili ko na at ang core kasi, ang DNA ko talaga, gusto ko talaga ang dami kong kwento, alam mo, parang same, nakarelate talaga ako sa yung sinabi mo na gusto mo lang magsabi ng stories kasi ang dami mo gustong sabihin, di ba? So like parang yun yung naging direction ko there. Pero hopefully soon makagawa ng short film, I don't know. We'll see. Pero yeah, same time it's so fun to hear you like yung sinasabi mo kanina kasi I see a lot in myself sa'yo. You know, in terms of like do sa filmmaking and sa craft of like parang ang sabi mo nasa dugo yata ng natin to ng lahi or something. Nasa creative. Ang weird na ang daming creatives sa atin. Pinapatulan ko yung Wattpad para lang alam mo yun? Wattpad! Yes! Oo! Grabe. Like may mga drafts ako doon. Alam mo yung 13? 13, yes. Before 13, lalo ko nakita yung 13, I was like, puta, nagsulat ako ng ganito Like, very similar. So I was like, ano sa Wattpad yun? Dahil ako nakalungkat ko nung recent yun. Ayun, minsan ganun din. Para dahil ako din, in terms of fiction, novel ba? Yes. Parang, try ko din magsulat dati. Pero I was still a child back then. I think same, nag-try din ako mag-Wattpad. Di ba? Yeah, I think it's siya sa, alam mo yung Charm, like parang siya, series siya, lumang series na siya sa US. Like, and na-addict kami that time. So, I don't know, tinry ko. At least, nakasulat na 2 pages lang yata. Sumuko na ako. Kasi parang hirap di ba? Ang hirap Pero actually thinking now, grabe nga din talaga nung bata ko. Kasi like, I always look for things kung paano ko masabi story ko. I came across this site, kung familiar ka sa Bitstrips. Bitstrips, I think I think alam ko yun siya. Yeah, Bitstrips, yeah. Basically, it's a site that lets you create comics. Comics, yep. It lets you create characters, meron siyang tons of props. Marami siyang template for sure, yeah. Tapos lagi ka lang ng text. Marami siyang template for sure, yeah. Like yung freedom dun, grabe. I remember using that site. Tapos, dun din. Bata pa lang ako, like grade 5 ako. Ginagamit ko siya araw-araw. Wow. Tapos nag-connect din ako with other people doon. Grabe, gumagawa ng like before you, may nabasa ako ng ganun, similar to sa Bitstrips. Very creative people, like gumagamit. Problema lang, it's shut down kasi maraming predators. Yeah. Grabe dami. I think yun yung sad ngayon sa mga sa internet ngayon, hindi na yung Gen Alpha ngayon, I'm scared for them. Like segue lang a bit, like you know, like wala na silang Club Penguin, wala na silang yung mga online communities, online spaces na pangbata, like lahat competitive na Roblox, pero I don't know, like you know what I mean, right? Like hindi na siya pero gets kita. Either ML competitive like na rank or wala na yung parang wala lang penguin ka lang na umiikot everywhere. Parang ganun. Gets kita. Wala nang ganun. So ayun, yeah. Parang for some reason ko na-realize, grabe din pala yung terms of like yung eagerness ko. Yeah. I can tell, yeah, I can feel yung eagerness, right? Oo. Kasi, minsan nalulungkot ako pag naiisip ko yung Bitstrips. Kasi, may short film ako gustong gawin, pero like, hindi ko siya magawa ngayon kasi sobrang ambitious.
Pero kung may beat strip, siguro kaya kong gawin. Kaya sabi ko, like, madali lang. Like, may input ko doon. Magagawa ko doon. Sobrang sayang talaga. Kasi nakita ko pa yung community ulit. Gumawa sila ng Discord. Tapos doon ko nalaban na ibang nakakausap ko doon. Fucking predators. Puta, wala sila. Are you serious? Yeah, may encounter like, ka? Holy shit. Oo, may encounter ako. Pero hindi nila ako target. Like, nakita ko yung mas iba eh. Mas nakita ko yung ibang message sila sa ibang ano eh. Like yung mga famous people doon na gumagawa ng comics, so sikat yung comics nila, yung series nila, like we call it series nila, yung series nila doon. Like, sila naging friends namin, gano'n. Pero never naman ako naaalala specifically na may hinihingi, gano'n. Wala naman. Pero yung nakita ko yung mga screenshot doon, like, nung iba kasi tabi. Like, nakita ko doon sa Discord. Grabe. So, kaya pala wala to say. Damn. Sabi ko, yun pala yung pinaka-naging core issue din talaga. Grabe predators. Anyways, yun lang. Na-realize ko lang. Yeah. Nakakalungkot. Pero so Hindi yun... ko kaya magsulat eh. Hindi ko kaya magsulat ng novel lang. Hirapan ako. Maybe, mali mo, I get, kasi ganyan yung thoughts ko, right? Like parang, kasi undaunting. Undaunting, like parang nakikita mo pa lang yung parang kung kuha ka ng any random book, tapos imagine yourself doing it, like parang 300 plus pages, or can I do this? Ganun. Pero I don't know, like parang, like parang, parang siya sa film na, hindi ko na-imagine before na makagawa ka ng film. Parang na-imagine ko na before na gawa yan ng ibang tao, napapanood yan. Pero, you know, ewan ko, hindi ko mas pinupush kita i-try, pero, you know, iba yung, ibang part ng brain mo yung gagana kapag like, you know, white page lang nakikita mo and hindi mo siya mapakita visually. Kailangan mo siyang i-describe. Parang ibang challenge siya, right? Ibang challenge talaga. Kasi minsan may frustrating part habang nagsusulat ako na, fuck, kung pelikula lang to, hindi ko na to sabihin eh. Alam mo, like, ipopoint ko na yung camera. Alam mo na yung nakikita mo, like, ano yan, table yan, like, na may papel, pero kailangan ko i-describe. Fuck me, like, alam mo, parang gano'n. Yeah, yun ang frustrating. Bisa ka kahit yung amoy eh, you have to describe that. Yeah, even yung smell, yung emotion ng character, lalo pag, ang problema sa ginawa kong film is like, hindi, ano siya, very character-based, so, kailangan ko describe ano yung exact na facial expression niya. Hindi lang dapat smile. Kasi, you know, smile sobrang broad nung smile, right? Kailangan smile na like merong hesitation. So, paano ko isusulat niya pa? Fuck! So, I get you. Like, yeah. Kumbaga like parang may frustration sa ano. Pero I genuinely though, I miss na yung nasa set. If that makes sense. Yung, alam mo yun, nami-miss ko na yung ganong vibes. Pero yun lang, napashare lang ako. Okay, so before we curious na ako sa like parang lightning round. Hindi naman siya super lightning round. Curious na ako sa mga ano mo. Kasi yun na-inspire sa'yo, beat strip, right? Yung sa tito mo. Na-curious ako, ano yung, meron ka bang favorite film or series, ganun na tingin mo nag-inspire sa'yo to like, do kung ano yung ginagawa mo ngayon? Or kahit na hindi, ano lang yung favorite mong film, basically? Mga films na nag-stand out sa'yo sa buhay mo? Of course, Inception, di ba? Inception, okay. Christopher Nolan. Basically, maganda. Ano ba? Actually, Apat. Actually, 4. Gawin natin letterbox. 4 favorite films of all time. I'm curious. Kailangan, movies? Kailangan ba movies? Yeah, movies. 4 films, yeah. Of all time talaga sa buong buhay mo. Kumusta ka sa island? Ano ba na? Sama yung Inception. Inception is 1. Grabe yun. Parang feeling ko kung ano naman ang mga picks ko. I mean, typical. Yeah, I mean, go for it. Like, baka, you know, there's nothing wrong with it. Parang never ko iniisip to Parang never ko, it's weird, no? Gawa ko short films, pero never ko iniisip ko anong paborito ko mga films. Kasi mga series talaga ako. So baka series ka. Let's say, sige, 4 favorite series mo na lang of all time. Madali yun. Of course, Breaking Bad. Yes, sir. Breaking Bad, napakaganda naman. Nagustuhan ko din yung... There's so many. Ang hirap na ito. Nakakabisit. Bilang na, na-hot seat ka pala. Di ko in-expect na hot seat ka pala dito. Okay, parang, di ko, di ba? Okay, ito di ko in-expect. Ito na-hot seat dito, bisit. Is it weird na gusto ko yung lore ng Adventure Time? No, yeah, for sure. Ako din kasi, yeah, okay, I get it, yeah. Malang yun, Adventure Time, number 2. Grabe din kasi ako sa cartoons Grabe din ako sa cartoons. Lang yun, adult. No, yeah, same. Grabe ako manood Nanood ako dati, like, naba ko Steven Universe before. Yeah, it's weird, pero
I'm gonna mention another one animation. Isa pa yung BoJack Horseman. BoJack Horseman, yan. I have yet to watch it, pero I've heard good things. Grabe yun. Sa ano yan, sa... That's so done. That's so good. So, that's 3. Okay. Isa. Hindi kasama yung you. Hindi kasama yung Hindi kasama yung you. Okay, yung you, pero nag-follow up siya eh. If we're talking Yeah, about general seasons. medyo. Sa mga seasons, sa later seasons. Yeah. Later seasons, nag-follow up siya for me. Mm. Ano pa kaya? Wait, let me try to think. Bilangan mo ako, para pa siya. 1, 2, 3, 4. Papataas yung... Ano ko maisip? Ang dami! Ang dami talaga nakakapis. Game of Thrones, magdidescribe ng mga parang ano lang, mga common... Game of Thrones, mainstream. sinimulan ko eh. Di ko pa natatapos. Di mo tatatapos. Pero grabe yung writing doon. Like dahil doon, gusto ko basahin yung book. Nung nasimulan ko yung season 1, I was like, ang daming kulang. Parang, feeling ko there's so much na nangyari doon. Gusto ko na, Game of Thrones, man. Mas nagawag sa Game of Thrones. Hindi ko pa tapos eh, pero I could say it's up there. Kahit gano'n pa lang eh. Like 3 seasons in pa lang ako doon. 3 seasons in ka pa lang, yeah. I think I think a peak daw nung Peak yun Game of Thrones is 4. Peak yun eh. Hindi, para sa akin, peak na nga yung first season. Wow. There's awesome. a reason kung bakit na-renew yung season na yun. Kasi grabe yung intense na. Ano pa kaya? Yun na lang muna. 3 na lang muna. Game of Thrones hanggang season 3 Pero muna. maisip eh. Game of Thrones hanggang season 3 muna. Okay. Rather than that, yun lang. There we go. Yun na muna. Hirapan ako eh. Yeah, gusto ko lang ako kasi like parang yung mga usually mga ganun nating favorite media, like series or film, usually yun yung parang ano rin siya, factor rin siya kung ano yung nag-inspire sa atin. Sa stories na sinasabi na gusto mong i-tell, right? So na-curious na ako Over the Garden Wall. Sorry, Over the Garden Wall. Over the Garden Wall, yes. That was awesome. Yeah. Ganda. Limited series siya. Ganda nun. Mini-series lang yun, di ba? Tapos tanggalin natin Game of Thrones. Yeah. So, tagalin. so mukhang maka-animated kaya. May ganun din ako. Oo, ano actually, before. oo. Baka animated nga ako. For ano ngayon. Ganun actually ngayon mga papalit. Ano pinapanood mo right now? Like, meron ka bang binibinge or something? Tinry ko yung binge, yung Big Mouth. Big Mouth? Netflix. Mhm. It's about these kids na going through puberty. Tapos yung hormones sila is represented by hormone monsters. Ganun. So, it's comedy siya eh. Tapos, inano ko din yung ano yung may drugs about sa mushroom? Episode 5 pa lang ako dun eh. Mushroom drugs. I'm trying to... Yeah. I forgot. Pero, forgot the name. Kasi, tinigil ko bigla eh. Solar Opposites. Kay Jesse Roiland. Ay, Solar Opposites. Common side effects ba yung sinasabi mo? Yes! Common side effects! Yeah. Oh, We all remember yun. Nasimulan ko siya. Okay. Ganda. Yun, parang ano siya, may vibe siya ng Breaking Bad. Alam mo yun? Animated Sense, Breaking parang, Bad. Oo, parang ganun yung vibes niya. So good actually. Hindi ko pa tapos eh. Kasi bigla ako How about Smiling Friends? Napanood ba yung Smiling Friends? Ay, hindi pa. Pero gusto ko simulan yan. Yes, please do. Gusto ko Please do. simulan. Mabilis lang siya. 11-minute episodes lang siya. Sobrang Talaga? bilis lang niya. Kaya mong... Nakikita yung mga memes na eh. Grabe yung, para siyang Beat Canyon. Oh, yeah, Meat mga Canyon ganun. ba yung pangalan? Meat Canyon, yeah. Yeah, yun. Parang ganun. Gets ko. Gusto ko yung series. Gusto ko rin yung series si Beat Canyon eh. Yung lalaki na black and white. If you seen that. Nakatawa yan. Ayun, mga ganun. Ganun mga right now, binibig siya Big Mouth tsaka Solar Opposites. Ano lang, pampalipas oras. Police over. So, yun yung inano mo ngayon, yung pinapanood mo. Okay, interesting. Anyway, yeah. Okay, so, I guess ano na siya. So, before we end yung episode, usually we ask yung guest namin a very simple question lang naman. You know, na madaling sagutin. Ikaw bala ko sasagutin mo seryoso hindi. Pero, we're curious lang. Marks, para kanina ka bumabangon? Parang ano ba? Is it selfish to say? Bumabangon ako para sa sarili ko eh. In a sense eh. Like, kasi kung hindi ako bumabangon para sa sarili ko, I feel like I'm letting the people around me down. Gets mo? Parang kung I'm not doing anything for myself, hayaan ko maging malungkot yung papa ko kasi ganito yung ginagawa ko sa buhay ko, yung girlfriend ko, yung mga kapatid ko, yung inaasahan ako. So, yeah, babangon ako para sa sarili ko lang din. Kasi, in a sense, some people need me and I need some people din in my life. Ganun ba? In a sense. That makes sense. Yeah. Yun. yeah, good answer. Yeah, pogi na answer. Marks, thank you so much for being in this episode. Thank you for sharing your behind the scenes sa Destiny. Which nasa description below. Okay, follow, subscribe sa kanila. And kami din, Midnight Crisis, subscribe. Spotify if
ayaw nyo makita yung aming mga beautiful faces, Spotify, Instagram, TikTok, mabubuhay yung mga sites na yan. Mars, again, thank you so much for Thank you, sharing your like, story here, and giving your time sa episode. Thank you so much. Thank you din sa pag-invite. Thank you sa, Midnight Crisis, right? Midnight Crisis, Sorry. yeah. Yeah, Midnight Crisis. Yeah. Ayun, first podcast ko. Oh, wow! There we go. Kinuha ko yung virginity mo. There. What the Okay, out of context again. Out of Fuck context, me. yeah. Fuck me is an expression, hindi yung... May projects na, pero like, this first time so actually. Okay, yeah, there we go. So plug away. Anong gusto mo i-plug? Anong looking forward kami plug sa plug ko lang yung Marawi Studio. May niluto na kami dyan. Ooh, there we go. Yung okay na yan. So, ano ba? Plug ko na rin yung Dark Ivory Films. Kung gusto niyo pa ng mga old films namin. YouTube channel ko, Mark's Videos, walang space. Kung gusto niyo rin makita yung mga shenanigans ko doon. Wala masyado ngayon, pero maybe soon. At Mark's Album sa Facebook. Kung gusto niyo ng video, photo coverage in any type of events. See din doon. Ano pa bang pwede plug? May Insta ka ba? Instagram? Insta? Hindi ako siya nag-Instagram. Hindi ka nag-Instagram. For personal There use we go. lang yan. Ayun, lahat yun nasa description. Don't worry. You can click ahead. At tingnan nyo. Pero yun, yeah. Thank you so much for being in this episode. Thank you guys. Thank you guys for watching and or listening. And we'll see you again next week. Next Friday. Kami ulit. There we go. Bye-bye.